Mr. Silent Channel. Kabanata 1001, natukoy ang layunin, tayo na. Ang retorika na ito ay tinalakay na nina Jiang Dongliu at Li Xuancheng. Ito ay tinatawag na kamatayan na walang ebidensya. Napakalaki ng universo, paanong napakadaling makahanap ng ilang taong tumatakas. Ang pinakamahalagang bagay ay ang taong gumagawa nito ay malinaw na hindi pangunahing target ng pinakamataas na cadre. Ang kanilang target ay si Hong Dali. Naturally, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pag-aaksaya ng oras ng nangungunang cadre at malaking kagalakan upang mahanap siya para sa ilang maliliit na tungkulin. At sa pagsasabi nito, una, kinukumpirma nito na ang planetang ito ay ang kasalukuyang planetang tahanan ni Hong Dali. Pangalawa, ipinapakita nito na ang Hong Dali ay gumagawa ng mga bagay ng walang kamali-mali. Pangatlo, inaalis nito ang kanyang sarili sa lahat ng bagay na kikita mo, lahat ng ito ay kasalanan ni Hong Dali. Hindi namin masyadong pinapansin noon. Lahat sila ay basura. Nanlumo talaga ang lalaking kulay silver ang buhok. Hiniling sa kanya ng mga nakatataas na tanggapin ang buong responsibilidad para sa bagay na ito, kaya binibigyang halaga pa rin niya ito. Nang makarating sila sa dulo ng field, nalaman nilang hindi madaling hawakan ang bagay na ito, tila nauuna sa kanila si Hong Dali sa bawat hakbang, at may mga butas sa lahat ng dako. Tingnan mo ito para sa akin. Galit na sinabi ng lalaking may pilak na buhok, 1 oras lang ang ibibigay ko sa iyo. Kung hindi mo malalaman ang mga coordinate ng planetang iyon, hindi mo na kailangang mabuhay pa. Okay, nag-aalalang sabi ni Jiang Dongliu, na nagkukunwaring pawis na pawis, nandito na tayo, tingnan mo lang. Pagkatapos suriin, naitala na ni Jiang Dongliu ang mga coordinate, para lang ibigay ang mga ito sa lalaking may pilak na buhok sa oras na ito. Sa parehong oras, doon sa bagong lupa. Kinuha ni Hong Dali at ng kanyang partido ang Fairy Star VIP class na spacecraft na inayos ni Qing Luan para sa kanila. Sa pamamagitan ng panginginig ng kalawakan, lumitaw sila ng direkta malapit sa larangan ng bituin ng bagong daigdig. Speaking of which, iba itong VIP class na spaceship. Mabilis niyang sinabi iyon. Dali, ito ba ang bagong lupa na binili mo? Tiningnan ni Tang Moxon ang holographic projection na nakadisplay sa spacecraft at nagulat na sinabi, mukhang mas maganda ito kaysa ang orihinal na lupa ay mas malakas. Ang bagong lupa sa panahong ito. Sa kalawakan, maraming malalaki at maliliit na sasakyang pangkalawakan ang nakaparada. Ang malaki ay ang gantimpala ni Hong Dali matapos maging isang Black 100 level double noble, at ang maliit ay ang mga sasakyang pangkalawakan na espesyal na inayos ni Jiang Dongliu upang ipadala ang lahat ng mga taong nauugnay sa kanya. Bukod sa mga sasakyang pangkalawakan na ito, ang tanging natitira sa universo ay ang siksik at napakalaking hukbo ng Zerg. 10 bilyong Zerg. Hehehehe, mukhang maraming tao talaga ang dinala ni Sister Jizining dito para sa akin. Nang tumingin sa siksikan na si Zerg, nakahinga ng maluwag si Hong Dali at sinabing, pagdating natin sa bagong lupang ito, tingnan natin kung mayroon doon. Magandang bagay. Halimbawa, isang uri ng hiyas sa kalusugan, hahaha. Hiyas ng kalusugan. Ang panghihikayat ng hari. Kung maaari ka ring maghukay ng mga hiyas sa kalusugan dito, kung ganoon. Sa palagay ko magkakaroon ng isang malaking sorpresa pagkatapos dumating ang Star Carrier Fleet ng matataas na maharlika. Sa lalong madaling panahon, ang spaceship ay aktwal na papasok sa paligid ng New Earth Starfield, at ang spacecraft ay dumating. Dumating ang boses ng matalinong Mayor Domo, nakapasok na tayo sa New Earth Star Territory. Papasok na tayo sa atmosfera, mangyaring maging matatag. Maaaring may ilang mga panginginig sa panahon ng landing, kaya mangyaring huwag magpanik. Mabilis na umupo si Hong Dali at ang iba pa. Hindi nagtagal, narinig ang marahas na vibrations at rumbling sound. Ang prosesong ito ay tumagal ng halos 5 minuto, at pagkatapos ay muling tumunog ang boses ng matalinong Mayor Domo, matagumpay na nakapasok sa kapaligiran. Maghanda sa paglipag. Huminga ng malalim si Hong Dali. Tono, wow hahaha. New Earth, nandito na ako. Mabagal na lumapag ang Fairy Star VIP spacecraft. Dumagundong, i-click, huni. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, sa wakas tumahimik ang spacecraft. Bueno, bumukas ang pinto, at dahan-daang bumaba si Hong Dali at ang iba pa. Ang lugar kung saan dumaong ang spacecraft ay nasa isang city square na katumbas ng laki ng Tianjin City sa Earth. Sa oras na ito, ang buong lungsod ay sumasailalim sa pagtatayo ng pundasyon. Bagamat wala pang matataas na gusali, sa pagtingin pa lamang sa laki ng mga pundasyon, malalaman mo na kung gaano kaganda ang mga gusaling iyon kapag natapos na ang mga ito. Siyempre, ang mga ito ay hindi masyadong mahalaga. Paglabas niya sa Fairy Planet, agad na nakipag-ugnayan si Hong Dali sa New Earth. Kaya sa oras na ito, naghihintay na rito ang misteryosong lalaki at lahat ng tao sa mundo. Dali, sa sandaling makita niya si Hong Dali, ang misteryosong lalaki ay dali-daling lumapit at sinabing, ang daya na ginawa mo sa pagkakataong ito ay talagang malaki. Bagamat sinabi niya ito, walang kasalanan sa kanyang tono. Kung tutusin, alam na alam niya kung anong klaseng karakter si Hong Dali. Kung si Hong Dali ay hindi na-provoke sa sukdulan, paano makakapatay si Hong Dali ng isang tao? Ikaw na munting bastard, napakatapang mo na ng ahas kang pumatay ng tao.
Si Lan Roxy ang pangalawa na nagmamadali, natatakot ako nitong mga nakaraang araw. Paano kung wala silang ginawa sa iyo? Kung maglakas loob kang hawakan ang anak ko, hinding-hindi ko ito tatapusin sa kanila. Muling nabawi ni Hong Weigyo ang kanyang orihinal na pagiging dominante. Kung pag-uusapan, mula nang bumuti ang kalusugan ni Hong Dali, bihira nang magalit si Hong Weigyo. Ngayong sinabi niya ito, wala talagang nag-iisip na nagyayabang siya. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman sa pamilyang Hong ang simple. Sa oras na ito, ang pangatlong tao na dumating ay talagang si Ji Zining. Nang hindi tumitingin kay Hong Dali, dumiretso siya kay Zhang Yi, tiningnan siya ng taas-baba, at biglang nagtanong, paano ito? Tapos na ba ang magandang bagay? Sa isang iglap, namula si Zhang Yi sa kahihiyan at nagmukhang lamok. Hindi. Hindi pa. Basura. Si Ji Zining ay tiyak na hindi binigyan ng magandang tingin si Hong Dali, paano mo ginagawa ang mga bagay? Maaari ka bang maging mas hindi mapagkakatiwalaan? Oo. Tahimik na tumanggo si Hong Dali. Wala akong magagawa dyan. Napakaraming bagay ang nangyari kamakailan, at wala na talaga akong panahon para pag-aralan ang bagay na ito ng paglikha ng tao. Galit na galit ako sa iyo. Galit na inikot ni Ji Zining ang kanyang ulo, hinayla si Zhang Yi sa gilid para bamulong. Kung pag-uusapan, si Zhang Yi ay may kanyang mga gene, at ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay talagang parang ina at anak na babae o kapatid na babae. Ngayong apurahan na ang usapin, alam na ng lahat na hindi ito ang oras para magpahinga, kaya pagkatapos ng maikling palitan ng pagbati, lahat ng mahahalagang tao ay nagtipon sa opisina ng misteryosong lalaki. Ang opisinang ito ay medyo simple, na may 4 na pader lamang, at ang tanging bagay na namumukod-tangi ay marahil ang malaking bookshelf. Ang misteryosong lalaki ay laging nagbabasa ng mga libro kapag siya ay libre, kaya ang bookshelf na ito ang pinakamahalagang bagay sa opisina. Dali, sabihin mo sa akin, paano ka namin matutulungan? Sabi ng misteryosong lalaki. Sa pagkakataong ito ay pinatay ni Hong Dali ang isang mataas na ranggo na maharlika at 3 nangungunang kadra. Lahat sila ay matimbang. Alinman sa mga ito ay sapat na upang ang bagong daigdig ay bombarduhan ng mothership ng 100 beses. Siyempre, hindi niya karakter ang maghintay sa kamatayan, kaya kahit anong mangyari, kailangan niyang gumawa ng paraan. Ang nakulong na hayop ay nakikipaglaban pa rin, at ang kuneho ay nangangagat kapag ito ay nagagalit. Kasama si Hong Dali sa bagong lupa, hindi siya ganoon kadaling ay-bully. Ang lahat ng iba ay karaniwang walang silbi ngayon, direktang sinabi ni Hong Dali, mayroon bang anumang jadeite o katulad nito? Kailangan ko iyon ngayon. Kung mayroong jadeite, maaaring lumitaw ang mga hiyas sa kalusugan. Gamit ang mga hiyas sa kalusugan, maaari kang lumikha ng mga king species sa mga batch. Oo. Oo nga, nang marinig ito ng misteryosong lalaki, diretso siyang tumango, noong itinayo namin ang planetang ito, nakakita kami ng maraming hilaw na materyales na bato. Espesyal kung hiniling sa mga tao na itago ang lahat ng ito, at wala ni isa sa kanila ang naantig. Kung hindi, masasabing siya ang material para maging pinuno, at talagang nakamit niya ang layuning iyon. Matagal na niyang alam na hindi pangkaraniwan ang Hong Dali, lalo na ang mga mahiwagang hiyas na iyon, kaya naging maingat siya pagdating niya rito at direktang naglabas ng death order kapag may minahan, walang sinuman ang pinapayagang hawakan ang anumang material na jadeite. Kung hindi, ang batas kriminal ang bahala sa iyo. Sa hindi inaasahan, tama talaga ang ginawa niya. Hahaha, sa pamamagitan nito, magiging mas madali. Tumawa si Hong Dali, at pagkatapos ay tumingin sa Queen of Blades na si Ji Zining na nakaupo sa tabi niya, Sister Zining, kasama ang hiyas ng kalusugan, maaari bang lumitaw ang isang uri ng hari? Tama iyan. Tumango si Ji Zining at sinabing, maaaring patatagin ng health gem na ito ang mga gene ng king species, ngunit ang isang king species ay kailangang kumonsumo ng humigit kumulang 1 kilo ng health gems. Sa kasalukuyan, sapat na ang bilang ng kakaibang species, iyon ay, maaaring lumitaw kung gaano karaming king species ang mayroon ka ay depende sa kung gaano karaming mga health gems ang maaari mong gawin. Ang pang-akit ng king species, mga hiyas sa kalusugan, ay talagang isang napakabihirang bagay sa universo. Siyempre, para sa isang alibughang tulad ni Hong Dali, ito ay wala. Dahil ang oras ay apurahan, ang lahat ay pumunta sa bodega kung saan nakatambak ang Jade Wool. Beta Star, Galaxy Noble Presbyterian Church, sa malaking conference room. Sir, nahanap na namin. Si Jiang Donglio ay nagmamadaling pumasok, nahanap na ang mga coordinate ng planeta na binili ni Hong Dali. Habang sinasabi niya ito, lumapit siya sa lalaking pilak ang buhok at direktang nagsalita ng serye ng mga coordinate number. Suriin upang makita kung talagang may ganoong planeta sa locus yung ito. Diretsyong utos ng lalaking silver ang buhok sa isang gwardya na sumusunod sa kanya. Ang bantay ay pumasok sa mga coordinate na ibinigay ni Jiang Donglio, at sa lalong madaling panahon, ang hitsura ng bagong lupa ay lumitaw sa holographic projection. Okay. Hinaampas ng lalaking may pilak na buhok ang mesa, at ang bagong lipat na conference table ay agad na naging alikabok, bigyan mo ako ng utos na magpadala ng 300 mothership sa New Earth. Palibutan silang lahat. Oo. Agad namang lumabas ang gwardya para magbigay ng utos.
Para sa iyo, ang pilak na buhok na lalaki ay nanunuya at tumingin sa mga miyembro ng Galaxy Noble Elders, ang natitirang 100 motherships ay espesyal na idinisenyo upang pagsilbihan ka. Ang mga miyembro ng Presbyterian Congregation ay nanginginig sa takot, malinaw. Naiintindihan ko. Di nagtagal, 300 stellar 5th level motherships ang nakakuha ng balita at tumulak. Sinimulang tawagin ng may pilak na buhok ang iba pang siyam na nangungunang cadre na sumama sa kanya, at sinabing, magtipon ka agad, natukoy na ang layunin, umalis na tayo ngayon. Among itong 10 nangungunang cadre, ang lalaking pilak ang buhok na nangunguna ang siyang nag-uutos. Siyempre, sa mga tuntunin ng lakas, ang lalaking may pilak na buhok ay hindi ang pinakamataas sa 10. Gayunpaman, ang isang ahas ay hindi maaaring mabuhay ng walang ulo. Dapat mayroong isang tagapas siya upang magbigay ng mga utos, at siya ang may pinakamaliwanag na pag-iisip, kaya lahat ng iba pang siyam na tao ay sumusunod sa kanyang pamumuno. Chapter 1002, Chief, may nangyari. Yinlong, nakita mo na ba ang mga coordinate? Ang isang nangungunang cadre ay dahan-daang naglakad pabalik mula sa restroom, humihinga habang naglalakad. Napakabagal ng kanyang mga galaw, ngunit napakabilis ng kanyang bilis, na parabang nakadalawang hakbang pa lamang siya para maupo sa harap ng Silver Dragon. Bin Hong, galit na sabi ni Yinlong habang nakatingin sa kaharap niya na tila hindi pa nagigising, natulog ka na naman ba? Eto na, mula umaga hanggang gabi ang tulog mo sa araw na ito. Kung patuloy kang ganito, ikaw. Ang mga side effect ng Sleeping Soul Stone, ano ang maaari kong gawin? Walang magawang ibinuka ni Bin Hong ang kanyang mga kamay, kaya kung gumising paminsan-minsan, mabuti naman. Ang Sleeping Soul Stone ay maaaring direktang atakihin niya. Ang taong natamaan ay agad na matutulog ng mahimbing, isang napakalakas na kakayahan. Okay, alam din ni Yinlong na wala talagang magagawa tungkol dito, pagkatapos ay maghintay ka hanggang sa makatulog ka ng mahimbing sa mothership, at huwag mong ipagpaliban ang iyong negosyo kung gayon. Masama iyon. Naiintindihan. Mahabang sabi ni Bin Hong. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit sa isang kisap mata ay muli siyang nakatulog. Yinlong, nalutas na ba ang usapin? Sa oras na ito, marami pang matataas na cadre ang pumasok. Ang pinuno ng grupo ay may maapoy na pulang buhok at ang kanang braso ay natatakpan ng parang apoy na linya. Nagtanong siya, kailan? Gawin natin ito ng mabilis. Hindi ako comfortable na manatili sa kakilakilabot na lugar na ito ng mas matagal. Siyempre, aalis na tayo kapag nandito na ang lahat, tanong ni Yinlong matapos tingnan ang lahat ng tao. Sabi niya, wow lang, nasaan si Ayer? Bakit hindi siya pumunta rito? Siya. Nang banggitin itong si Ayer, halatang ngumiti si Wow lang ng malaswa at sinabing, malamang na binibisita ulit ng taong iyon ang anak ng iba. Naghiwalay ang mag-asawa, alam mo, ito ang palaging masama sa kanyang panlasa. Sige, hintayin mo siya. Kinurot ni Yinlong ang kanyang mga labi at sinabing, palagi siyang walang oras. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay walang ideya. Gaano katagal maghintay? Mga 5 minuto ang lumipas. Isang medyo malalim na boses ng babae ang tumunog, nakakadismaya talaga na hindi naghiwalay ang maliliit na magkasintahan. Sa huli, nagkabalikan sila at nagrento pa ng bahay. Habang nagsasalita, dahan-daang naglakad ang isang dalagang nakasuot ng light evening makeup. Pumasok ka. Siya ay may magandang mahabang purple na buhok, parang talon, at isang pares ng malatubig na mata na may bahagyang ngiti. Siya ay humigit kumulang 1.75 metro ang taas, may curvy na harap at isang curvy na likod, isang golden proportion figure, at isang malaanghel na mukha. Ang lahat ay nagpapatunay sa mga tao na siya ay isang kagandahan. Isa pa rin siyang magandang babae na hindi gaanong mababa sa Diyosa na si Li Nianwei. Hindi bababa sa 120 puntos. Hinihintay lang kita. Nang makita ang huling taong pumasok, agad na tumayo si Yinlong, hinawakan ang mga binti ni Bin Hong, at kinaladkad siya palabas, lahat, umalis na tayo ngayon, tapusin ang mga bagay sa lalong madaling panahon, at bumalik sa lalong madaling panahon. Si Bin Hong ay kinaladkad ni Yinlong. Hindi man lang siya nagising, medyo magical ang eksena. Old Earth, downtown Tianjin City. Ang lugar na ito ay binombo lamang sa lupa ng ilang medium-sized na spaceship, at ang orihinal na Chench Building ay narito mismo. Siyempre, sa ngayon, hindi na mahalaga ang mga iyon. Ang mahalaga ay, dito, halos 1 milyong ordinaryong tao ang natipon, at ang mga ordinaryong taong ito ay nagmula sa lahat ng kulay ng balat. May mga magsasaka sa langit. Trump sa United States, pulubi sa Japan, at iba pa. Ang tanging katangian nila ay lahat sila ay napakatanda na. Ang karaniwang edad ay tiyak na higit sa 70 taong gulang. Ang mga taong ito ay ang mga taong ayaw harapin ang malaking paglipat sa lupa. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang edad, maaari silang madaling mamatay mula sa paglalakbay o acclimatization. Ngayon, tumingin sila sa maraming sundalo mula sa universo na nakatayo sa spacecraft sa dikalayuan, at lahat sila ay lihim na nag-aalala. Bagamat nasa edad 70 na sila, mayroon pa rin silang likas na takot sa kamatayan. Matanda, ano ang mangyayari sa kanila? Isang matandang babae ang namutla sa takot, papatayin na lang ba nila tayo?
Mahirap sabihin, tinapik ng matanda ang kamay ng asawa ng maaliw. Huwag kang masyadong matakot. Naniniwala ako na darating ang young master para iligtas tayo. Talaga. Bumantong hininga ang matandang babae, sana, sayang. Ang mga sumusunod na komento ay nasa lahat ng dako, at ang ilang mga tao ay nag-aalala tungkol sa kung sila ay mabubuhay. Ang ilan sa kanila ay nag-aalala kung ano ang kanilang kakainin hanggang bukas. Siyempre, ang ilan ay bukas isip at iniisip na ang makakita ng mga dayuhan sa kanilang buhay ay sapat na. Lahat ba ng tao ay nabubuhay sa planetang ito? Ang commander ng 100 barkong ina na patungo rito ay tumingin sa milyon-milyong matatandang tao na dinadala mula sa lahat ng sulok ng mundo, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matinding lamig. Bagamat sa pagkakataong ito siya ay walang kabuluhan, hindi siya nagalit at nagalit. Sa kabaligtaran, nagpahayag siya ng malaking kasiyahan sa mga resulta. Napakabuti na makuha ang milyon-milyong bilanggo na ito nang hindi gumagastos ng isang sundalo. Oo, Ginoo, tumanggo ang isang punong sarhento sa ibaba at nagsabi, sa kasalukuyan lahat ng tao sa planetang ito ay narito ang aming reconnaissance spacecraft, mula sa buong ibabaw hanggang 10 kilometro sa ilalim ng lupa, ay narito lahat. Sinuri muli ang mga ito. Nakipag-ayos na kami sa mga ayaw, sumama o lumalaban pa rin. Kailan? Sinabi niya ito ay karaniwang tiyak na mayroon lamang napakaraming buhay na tao sa mundo. Ang ibang mga tao ay maaaring lumipat palayo o pinatay. Bueno, hayaan mo akong makitungo sa lahat ng mga taong ito ng sunod-sunod, mahinahong sabi ng komandante, na walang pakialam sa lahat na pinatay ng kanyang mga tauhan ang ilang tao. Tumanggaw siya at nagutos, mag-ingat na huwag hayaan silang mamatay sa gutom at tiyakin ang kanilang pagkain. Sa napakaraming hostage, kung kailangan mong makipag-ayos sa Hongdali na iyon sa hinaharap, maaaring maging kapaki-pakinabang sila. Okay, sir. Pagkatapos ay bababa ang Master Chief at mag-aayos. Di nagtagal, ang siksikan na milyon-milyong tao na naruroon ay nahahati sa daan-daang maliliit na koponan, at lahat sila ay sumakay sa ilang medium-sized na spaceship na espesyal na ginamit upang hilahin ang mga hostage. Doon, maaari silang kumain at uminom ng walang pag-aalala, ngunit syempre, walang ganap na kalayaan. Matapos maayos ang lahat, tiningnan ng commander ang isa pang non-commissioned na opisyal sa tabi niya at mahinahong sinabi, okay, ipaalam natin sa pinakamataas na cadre na nalutas na ang lahat dito at hinihintay natin ang susunod na mga tagubilin. Oo, sir. Agad na pumunta ang non-commissioned officer para ipaalam. Di nagtagal, si Hinlong at iba pang 10 nangungunang opisyal, na nakalog-in sa mothership at naghahanda para sa pagkabigla sa kalawakan, ay nakatanggap ng balita mula sa lumang lupa. Si Hinlong ay lubos na nasisiyahan sa mga aksyon ng komandante at nakangiting sinabi, magaling, aalagaan kong mabuti ang lahat ng mga hostage na iyon. Sa hinaharap, gagamitin natin sila upang makipag-ayos sa mga tuntunin sa Hongdali. Siyempre, ang ibig kong sabihin, kung kinakailangan. Ang apoy na lobo sa gilid ay tumawa kaagad pagkatapos marinig ang mga salita ni Yinlong, at sinabing may paghamak, Yinlong, ang iyong biro ay hindi nakakatawa, para sa isang planeta sa kanayunan, sa tingin mo ay mayroon tayong mga pangangailangan. Mayroon bang anumang pagkakataon na gumamit ng mga hostage upang makipag-ayos? Oo. Ngumiti si Yinlong, huwag kang mag-alala, dapat maging handa ang lahat. Magsisimulang mag-vibrate ang espasyo. Habang nagsasalita sila, nagsimulang makipag-ugnayan sa isa't isa ang 300 mothership. Lumitaw ang mga kadena ng enerhiya sa pagitan nila, at pagkatapos na konektado ang lahat ng 300 mothership, ang espasyo ay nagsimulang mag-vibrate, tupi, at sa wakas ay naging isang maliit na tuldok at nawala kaagad. Bagong lupa. Ito ay isang napakalaking bodega. Ito ay sinasabing isang bodega, ngunit ito ay talagang isang prototype lamang. Upang maging mas tumpak, ito ay isang lugar na katulad ng isang malaking bakuran na ginawa gamit ang malalaking bato. Sa looban, mayroong hindi mabilang na malalaking magaspang na bato na nakatambak. Ang mga magaspang na batong ito ay humigit kumulang ilang metro ang lapad. Ang maliit ay halos 1 metro. Kung mayroong ilang mga palatandaan ng presyo at ilang mga tao ang idinagdag sa buong bakuran, ito ay magiging tulad ng isang eksena sa pagsusugal na bato sa lupa. Sa oras na ito, kinuha ni Hongdali at iba pa ang sasakyang pangkalawakan at nakarating sa naturang lugar. Ito na, bumaba ang misteryosong lalaki sa spaceship, dinala si Hongdali at ang iba pa sa looban, at sinabing, ito si Woody. Well, sinabi niya ang salitang Woody, ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi natural. Pagkatapos ay binago ang paksa, ito ang bodega na binanggit ko noon. Lahat ng mahahalagang materyales ng lana na matatagpuan sa buong bagong lupa ay narito lahat. Matapos tapusin ang mga salitang ito, tumingin ang misteryosong lalaki kay Hongdali, kailangan mo ba tayong lahat na lumabas? Nako, huwag kang mag-alala sa ngayon, kumaway si Hongdali sa kaliwat kanan, lahat, mangyaring lumabas muna, kakausapin ko ang aking tiyuhin. Alam ng lahat na dapat may something sa dalawa. Kung ano ang sasabihin niya ay agad niyang binawi. Tiyo, ngumuso si Hongdali, nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagtanong, narinig kong binanggit mo ang pangalan ng tiyuhin ngayon, at tila may kaunting mali pagkatapos nito. Si Tiyo ba ang pinuno? Ano ang nangyari? Ay, hindi.
Umiling ang misteryosong lalaki, wala namang seryoso. Kaya lang medyo masama ang kalagayan niya kamakailan. Natakot ako na baka mag-alala ka, kaya hindi ko binalak na banggitin ito, ngunit nalaman mo pa rin. Haha, talagang. Walang nangyari. Tinitigan ng mabuti ni Hong Dali ang mga mata ng misteryosong lalaki, parang walang seryoso. Karaniwan, ang misteryosong tiyuhin ay hindi magiging malupit sa pinuno kahit na ano. Isa pa ay maganda ang pamumuhay ng kanyang mga magulang dito, at narito rin sina Lau Wangto at Xiao Baiheko. Pagkatapos ng lahat, walang mangyayari. Malaking gulo. Wala lang talaga. Bahagyang tinapik ng misteryosong lalaki ang balikat ni Hong Dali at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi mo alam ang tungkol sa relasyon namin ni Woody. Noon pa man ay tinuturing ko siyang kapatid. Okay, nag-isip sandali si Hong Dali, at sa wakas ay nagpa siya na lutisin muna ang agarang problema ang fleet ng matataas na ranggo na maharlika ay darating sa isang iglap. Ano man ang mangyari, kailangan niyang kunin muna ang mga hiyas sa kalusugan, kung gayon ay magsisimula na ako. Oo. Lalabas muna ako. Kung handa ka na, tawagan mo lang ako. Tumango ang misteryosong lalaki at naglakad palabas. Matapos umatras ang lahat at tingnan ang napakaraming magaspang na bato sa kanyang harapan, huminga ng malalim si Hong Dali, pagproseso ng alahas. Kabanata 103 Magkapatid. Pagkalabas ng patio, tumingin ang misteryosong lalaki sa pintuan ng patio, huminga ng mahina, at saka inalala ang nangyari kahapon ng gabi. Sa oras na iyon, gaya ng dati, nasa opisina siya sa pagpoproseso ng mga dokumentong ipinadala ng mga tao sa ibaba. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Pumasok ka. Hindi man lang nagtaas ng ulo ang misteryosong lalaki. Matapos malaman na pinatay ni Hong Dali ang matataas na ranggo na maharlika at 3 matataas na opisyal, alam ng misteryosong lalaki na magiging napakabisi niya kamakailan. Kaya't masasabing palagi niyang kinukuha at tinipon ang lahat ng bagay na magagamit ni Hong Dali. Boss! Dahan-daang pumasok ang pinuno. Parang mas mabagal ng kaunti ang mga galaw niya ngayon kaysa kanina. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit ang kanyang bahagyang nanginginig na mga kamay ay nagtaksil sa kanya. Si Wu di ba? Ang misteryosong lalaki ay hindi napansin ang pagiging abnormal ng pinuno, at sinabi pa rin sa isang normal na tono gaya ng dati, mayroon bang pinakabagong balita? Kumusta ang sitwasyon ni Dali? Kung natapos na siyang magtanong ayon sa kanyang mga naunang salita, dapat sumagot si Wu Di, ngunit ngayon, walang gumagalaw, tanging tunog lamang ng mga damit na kumakaluskos ng bahagya. Ha! Medyo nagulat ang misteryosong lalaki. Pagtingin niya, nagulat siya. Hawak ni Woody ang isang baril sa kanyang kamay, at ang madilim ng uso ay direktang nakatutok sa kanyang ulo. Woody, gusto mo ba akong patayin? Ibinaba ang dokumento sa kanyang kamay, kalmado ang ekspresyon ng misteryosong lalaki. Hindi siya masyadong nagpanik sa biglaang pagbabagong ito at inimpake na lang niya ang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Napakahalaga ng mga dokumentong ito. Ang mga ito ay mga mapagkukunan na maaaring gamitin ni Hong Dali pagkarating dito. Ang bagong lupa ay nakataya, at anumang kapangyarihang magagamit ay dapat gamitin. Boss! Ay! Napatingin si Woody sa misteryosong lalaki, nanginginig ang mga kamay. Ngunit isang baril. Pero hindi siya sumuko. Katahimikan. Matinding katahimikan. Sa buong opisina, ang mga kamay lang ng orasan sa dingding ang tumatak. Bigyan mo ako ng dahilan. Napakalma ng misteryosong lalaki. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na hinding-hindi siya gugustuhin ni Woody na patayin siya. Hindi kaya na hipnotismo si Woody at na-control ng isang tao. Hindi imposible ang ganoong bagay. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Woody ay lampas sa inaasahan ng misteryosong lalaki. Boss, ako. Huminga ng malalim si Woody, gusto kong hilingin sa iyo na bumaba sa iyong posisyon. Pagkasabi nito ay hinawakan niya ang kamay niya. Lalong nanginginig. Ibig mo bang hilingin sa akin na mag-resign? Kumunot ang noo ng misteryosong lalaki, I need a reason. I think I have done a pretty good job. At least I can proudly say na wala akong ginawang masama o kahit na gumawa ng maling hakbang. Bakit ako magre-resign? At kung gusto kong magbitiw, sino ang papalit sa akin? Boss, alam ko lahat ng ginawa mo. Very low, with a bit of hoarseness. Actually, I know better than you yourself how much you contribute to our heaven and our humanity. But, there is no way, I must ask you to step down. Dapat, napipilitin ka ba? O may iba pang dahilan? Sinabi sa kanya ng kanyang intuition ang mga kilos ni Woody ngayon. Hindi ko masabi. Hiniling lang ni Woody sa misteryosong lalaki na magbitiw, ang kahalili mo ay si Hong Wigyu. Pinagtatawanan mo ba ako sa oras na ito? Natigilan ang misteryosong lalaki. Hong Wigyu. Gusto ba niyang maging amo ng kaharian? O gusto niyang maging boss ng Earth Federation? Siya ay isang negosyante lamang, hindi siya maaaring magkaroon ng ganoong kalaking ambisyon. Ang mga miyembro ng pamilyang Hong ay palaging pinagbabawalan na masangkot sa politika. Ito ay isang mahigpit na panuntunan. At saka, sa relasyon ni Hong Dali, kahit na gusto niya talagang maging boss ng Earth Federation, hindi na kailangan pang manguna si Woody.
Sabihin mo lang sa iyong sarili na may malakas na reputasyon ang relasyon ni Hongdali, kung malulutas ng mundo ang krisi sa pagkakataong ito, at bababa siya sa pwesto sa hinaharap at direktang ipapasa sa kanya ang posisyon ng chairman ng Earth Federation, ano ang magiging problema? Sino ang maglakas loob na sumalungat? Ngunit bakit pinili ni Woody ang sandaling ito para harapin siya? Boss, hindi talaga ako nagbibiro. Ang misteryosong lalaki ay hindi pumayag sa kanyang kahilingan, at si Woody ay biglang nabalisa, sa pagkakataong ito ang bagay ay masyadong malaki, kailangan kong gawin ito. Pero kailangan mo akong bigyan ng dahilan. Talagang balisa ang misteryosong lalaki, sa ganoong kritikal na sandali, dumating ka para sabihin sa akin na kailangan kong magbitiw, ngunit hindi mo man lang ako binigyan ng dahilan. Paano ako papayag? Samantala, nataranta ang misteryosong lalaki. Hindi niya maisip kung bakit ginawa ito ni Woody. Siya ang kanyang pinakamalapit na kapatid, kung hindi, paano niya maipasok ang lahat ng mga baril? Si Woody naman ay pawis na pawis. Masyadong mahiwaga at kakaiba ang bagay na ito. Gusto niya talagang sabihin, pero ang problema ay hindi niya masabi. Hindi siya naglakas loob na sabihin ito. Dahil malabo niyang naramdaman na masyadong pantasya ang kanyang dahilan. Ngunit ngayong nahaharap siya sa isang sakuna, kung susundin niya ang mga alituntunin ng kanyang pamilya, ito ay pare-pareho. Lahat ay sinabi sa kanya na mas gugustuhin niyang maniwala. Kaya nagkaroon ng stalemate ang dalawa. Sa dulo, nakita ng misteryosong lalaki si Woody na nagiging mas balisa at kinakabahan. Dahan-dahan siyang umupo at sinabi sa malalim na boses, Woody, ang magaling kong kapatid. Alam kong mayroon kang huling dahilan, ngunit mayroon din akong mga dahilan na hindi ako maaaring sumuko. Dahilan. Kung talagang sa tingin mo ay tama ang iyong ginagawa, kung gayon. Shoot. Tahimik, sobrang tahimik sa opisina. Ang boses ng gwardya sa labas ng pinto ay biglang tumunog, malakas at halatang kinakabahan, Leader, anong nangyari? Hindi, mabilis na bumalik sa kalmado ang boses ng misteryosong lalaki, at sinulyapan niya si Woody sa kanyang harapan. May pinagtatalunan lang kami ni Woody. Pwede ka munang bumalik. Don't worry. Nako, kasama pala ni Hepe, mabilis na nawala ang boses ng gwardya, kung gayon ay hindi ka namin iistorbahin. Pagkatapos nun, ang sagot ay tahimik. Nagkatinginan ang misteryosong lalaki at si Woody. Kaya lang, pagkatapos ng isang buong 3 minuto, halos basang-basa na si Woody, at sa wakas ay umiling siya na may mapait na ngiti. Ibinaba niya ang baril, tumutulo na ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, Boss, hindi ko talaga kaya. Magandang kapatid. Ang misteryosong lalaki ay dahan-daang tumayo, naglakad-lakad sa paligid ng mesa, at pagkatapos ay lumapit kay Woody at sinabihan siyang yakap ng mahigpit, alam ko na hinding-hindi ako papatayin ng aking magaling na kapatid. Magpapanggap akong hindi nangyari ang insidente ngayon, ngunit dapat kang maghanap muna ng lugar na tahimik. Kung sa tingin mo ay kaya mong sabihin sa akin ang dahilan. Pagdating ng panahon, hahanapan natin ng solusyon ng magkasama. Okay. Matapang na tumanggo si Woody, Boss, mananatili ako rito sa susunod na 2 araw hanggang sa malaman ko ito. Hahanapin kita. Dapat maniwala ka sa akin, dapat kang maniwala sa akin. Hahatanga kuya, kung hindi lang ako naniwala sa iyo kanina pa kita inaway. Malakas na tinapik ng misteryosong lalaki si Woody. Balikat, humayo, maniwala ka sa akin, anuman ang mangyari, tayo ay mabubuting magkakapatid. 40 taon na ang nakalilipas, dinala ng ama ni Woody si Woody upang makita ang pamilya ng misteryosong lalaki. Bago pumasok, sinabi ng ama ni Woody, Shawty, ito ang pamilyang nagligtas sa buhay ng iyong ama at sa akin. Pagkatapos nating magkita, kailangan mong tawagan ang kanyang anak na panganay na kapatid, naririnig mo ba iyon? Narinig ko iyon. Sabi ni Woody. Isang araw pagkatapos ng pagkikita ng 2 pamilya. Kinuha ng misteryosong lalaki si Woody, pinutol ang ulo ng manok at sinunog ito ng dilaw na papel. Bawat isa sa kanila ay may hawak na isang mangkok ng alak. 55 espiritong patunay. Simula ngayon, magkapatid na tayo. Okay. Matapos maubos ang mangkok ng alak, humiga silang dalawa at naglasing maghapon at magdamag. Magandang kapatid, ginagawa namin ito hanggang ngayon. Oo, magandang kapatid. Si Woody ay nasa edad 50 pa lamang, ngunit siya ay umiiyak na parang bata sa mga oras na ito. Nag-flash sa kanyang isipan ang eksena kahapon, at ang misteryosong lalaki ay bamulong sa kanyang sarili, Woody, palagi kang steady, ano ang nangyari sa iyo na naging dahilan upang gawin mo ang ganoong bagay? Kahit papaano, hindi ka dapat maging mapusok. Ano ang problema? Pag-usapan natin ang mga dahilan at magtulungan tayo upang makahanap ng solusyon, hindi ba? Sa bakuran. Sa panig ni Hongdali, nasasabik siya na hindi niya maisara ang kanyang bibig habang tinitingnan niya ang mga jade gems na lahat ay naproseso. Malaking catch. Sa pagkakataong ito, tiyak na isang malaking ani. Kahit si Hongdali mismo ay hindi maisip na ang ani sa pagkakataong ito ay magiging napakaganda. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Health gems, super top gems with health plus 10 puntos o higit pa, ay maaaring i-proseso upang makagawa ng higit sa 100 kilo. Bawat piraso ay kumikinang na may iba't ibang kinang, at may ambon pa sa labas, na nagmistulang isang fairyland.
At hindi lang iyon, ang mas nakakamangha pa. Ang mga hiyas na nagpapalakas ng enerhiya ay tumataas lahat ng higit sa 60%. Ang mga pinakamahusay ay may pagtaas pa ng 80%. Makapangyarihang hiyas, mababa, humigit kumulang 10 puntos, matataas, kahit 17 o 18 puntos. Lalong nakakatakot ang Lixie, 20 points. Reaksyon, alas 9. Ang pinakamahalagang bagay ay ang bilang ng mga dekalidad na hiyas na ito ay napakalaki. Ayon sa visual na inspection ni Hong Dali, ang mga hiyas dito na may higit sa 15 na katangian ay sapat na para masangkapan ang kanyang buong koponan, kabilang ang mga may twist. At ito rin ay tumutukoy sa numero pagkatapos mag-synthesize ng dual attribute gems. Para naman sa mga wala pang alas 15, ang mga basurang iyon ay nasa sahig, kung gaano karami ang gusto mo. Sayang, ang lupa ay hindi na ang parehong lupa. Ang misteryosong tiyuhin ay ang misteryosong tiyuhin pa rin natin. Bam-antong hininga si Hong Dali. Ano ang hindi ka pani-walang swerte? Ito ay, alam mo, magkano ang ginastos ni Hong Dali para mabili ang planetang ito? 20 milyong mga barya sa Galactic. Paano naman ngayon? Ang halaga lamang ng mga hiyas na ito ay masasabing hindi matatawaran. Talagang hindi masusukat. Haha, ho, tawa ng tawa si Hong Dali na halos tumulo na ang laway niya. Mukhang ngayong araw na ito, maaarmasan natin ang buong grupo, hahaha. Habang sinasabi niya ito, i-synthesize na sana niya ang mga hiyas, ngunit ngayon lang sa sandaling na synthesize ang unang hiyas, tumunog ang boses ng system. Nabigo ang synthesis. Ang bilang ng mga galaxy coins na kasalukuyang available sa host 0. Paliwanag, ang kasalukuyang account ng host ay na-freeze dahil sa pagpatay sa matataas na ranggo na maharlika at nangungunang mga cadre, at ang mga pondo na hindi magamit. Kabanata 1004 Pagsasama-sama ng lahat ng miyembro. Banal na tae, sinusubukan mo bang patayin ako? Namula ang mukha ni Hong Dali at itinuro niya ang langit at nagmura, ikaw ay isang kaawa-awang mangangabayo, matataas na maharlika, kalaban kita. Hindi niya maiwasang magalit. Parang isang lalaki na sa wakas ay sumando ng babae, at dito niya nakilala. Kumakain siya ng maanghang na hotpot, binuksan ang silid, binayaran ang pera, at hinubad niya ang kanyang damit at naghahanda na magkaroon ng masayang ika-13 beses. Bueno, pumasok ang magnanakaw. Pagpasok pa lang niya sa pinto, sumigaw siya, Kuya, teka, hayaan mo muna akong manakawan. Ano ang mararamdaman mo kung ikaw iyon? Hindi ito alam ng iba, ngunit talagang galit si Hong Dali sa oras na ito. Pero ang problema, kahit anong galit niya, wala siyang magagawa. Kung hindi na-resolve ang usapin dito, hindi na niya magagawang bumalik at i-unlock ang account. Kung hindi mo ma-unlock ang iyong account, hindi ka maaaring gumastos ng pera. Kung hindi ka maaaring gumastos ng pera, hindi ka magkakaroon ng mga attribute point. Kung wala kang mga attribute point, bababa ang kanyang kalusugan sa anong oras araw-araw. Sok, napabuga ng hangin si Hong Dali sa gulat, IBA good boy, papatayin mo kami. Hells! Sumigaw si Hong Dali, humanda ka sa akin, itataya ko ang aking buhay kasama ang matataas na ranggo. Sinabi ng mga alipors, para sa kapakanan ng Young Master, laging handa. Well, ang susunod na bagay ay madali. Sa ilalim ng utos ni Hong Dali, sina Ling Xiaoyi, Lucifer, Lin Chuyin at Zhang Yi ay kasalukuyang walang laman at walang pinagsamang mga soul stone. Plus Christina at Xiao Bai Heko, may eksaktong 6 na tao. Pagkatapos sa panig ni Hong Dali, ang mga soul stone ng 3 nangungunang cadre, pati na rin ang mga soul stone ni Xiao Shengjie, kasama ang 2 ipinadala ng ama ni Jiang Chenzo na si Jiang Duxing, eksaktong 6. Well, oh yes, mayroon ding bracelet ni Xiao Shengjie, na direktang ibinigay ni Hong Dali kay Levi's ngayon si Levi's ay may napakagandang kasanayan sa pangalawang pagbabago. Tinatawag ito ni Hong Dali na Super Earthman 2. Sa madaling salita, napakalakas nito. Ang pagbabago ay mas Super Saiyan kaysa sa Super Saiyan sa Dragon Ball na sobrang cool. Okay, kung gayon, ang mga walang Soul Stone ay pipili muna ng isa. Si Hong Dali ay naglabas ng 6 na Soul Stone at tumingin sa lahat ng naroroon. Bueno, Sister Xiaoyi, mauna ka, lahat ay may bahagi. Ako. Tiningnan ni Zhang Yi ang 6 na Soul Stone sa kamay ni Hong Dali at sinabing, papiliin muna natin sila. Hindi ako nagmamadali. Tapos si Lin Chuyin. Nagtanong. Alin ang kapaki-pakinabang para sa teknolohiya? Tinakpan ni Dali ang kanyang mukha, okay, huwag kang mag-alala, Xiaoyi. Alin ang pipiliin mo? Ano ang natitira? Tiningnan ni Ling Xiaoyi ang 6 na Soul Stone. Nag-aalangan talaga siya. Pagkaraan ng ilang sandali, pinag-isipan niya itong mabuti at pinili ang isa na mukhang hindi gaanong kapansin-pansin, ito na lang ang pipiliin ko. Hindi naman ako talo sa pakikipaglaban. Gamitin mo lang ang anumang kakayahan na mayroon ako. Sabi niya. Ito ang totoo, hindi naman siya bastard na palaban. Siyempre, mas masama ang pagpili, mas mabuti. Ang mga magagandang bagay ay dapat na nakalaan para sa mga talento na uri ng labanan upang i-maximize ang kanilang mga benepisyo, tama ba? Gumagana ito. Tumanggo si Hong Dali, pagkatapos ay subukan ito at tingnan kung anong uri ng kakayahan mayroon ito.
Sa totoo lang, ang Soul Stone na pinili ni Ling Xiaoyi ay ang ipinadala noon ni Jiang Duxing. Ang Soul Stone na ito ay hindi kailanman ginamit ng sinuman, at mukhang karaniwan. Sa ibabaw, dapat itong ang uri na may pinakamahinang kapangyarihan. Kaya lahat ay talagang mausisa tungkol sa Soul Stone na ito. Ano ang magiging kakayahan nito? Gupitan ang iyong mga daliri at timpla. Hindi nagtagal, nang ang lahat ay nakatitig kay Ling Xiaoyi, ang boses ni Ling Xiaoyi ay biglang lumabas sa kanilang isipan ng sabay-sabay, lahat, naririnig mo ba ako? Anong nangyayari dito? Nakatingin sa mga mata ng lahat at nararamdaman ang mga pagdududa sa kanilang mga puso, ngumiti si Ling Xiaoyi at nagsabi, haha, itong Soul Stone, well, tinatawag ko lang itong Heart Soul Stone. Ang tungkulin nito ay i-connecta ang mga puso ng mga tao, at ang saklaw nito ay humigit kumulang 1,000 kilometro ang lapad. Banal na kalokohan. Ang Soul Stone ay nag-uugnay sa kaluluwa ng tao. Ang mapahamak na bagay na ito ay isang mahinang bersyon ng mga kakayahan ni Professor X sa X-Men. Alam ng lahat na may kakayahan si Professor X na kontrolin ang isipan ng mga tao. Ang kakayahan ni Ling Xiaoyi ay direktang komunikasyon. Sa panahon ng labanan, maaari siyang maging contact center ng lahat, at ang plano ng labanan ng kabilang partido ay maaaring direktang ipaalam sa isip. Ang pinakamagandang bagay ay hindi ito, ngunit maaari mong ganap na linlangan ang kabilang partido. Halimbawa, kapag kaharap ang kalaban, maaari ba nating sadyang ilik ang plano ng labanan? Ang Oiliary Soul Seed Stones ay talagang ang pinakamakapangyarihang uri ng Oiliary Soul Seed Stones. Bagamat kasalukuyang 1,000 kilometro ang diameter, tiyak na maa-upgrade ito sa hinaharap. Wow, hahaha. Tuwang-tuwang sumigaw si Hong Dali, Xiaoyi, ang galing mo. Haha. Ang magagawa ko ang aking makakaya para sa Young Master ang palagi kong hinahangad. Puno ng saya ang mukha ni Ling Xiaoyi. Tuwang-tuwa talaga siya. Susunod. Tumingin si Hong Dali kay Lucifer, sino ang gusto mong kunin ang mga babae? Ako. Saglit na nag-isip si Lucifer, pagkatapos ay umiling, wala akong anumang malaking kahilingan, ano ang mayroon ka? May magandang ideya ka ba? Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, pipili na lang ako ng nakapikit, at gagamitin ang alinmang pipiliin ko. Tumingin ang lahat kay Lucifer at nakangiting sinabi, okay. Lucifer. Bumubuo kayo ng grupo para linlangan ang mga tao. Kaya pinaikit ni Hong Dali ang kanyang mga mata, iniunat ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang Soul Stone ni Linya. Speaking of which, itong Soul Stone ay pag-aari ng isa sa mga matataas na cadre, pero hindi ko talaga alam ang kakayahan nito. Pinatay ko siya nang hindi man lang kumikilos. Ngumuso si Hong Dali, ginamit mo ba ito para sunduin ang mga babae? Ito, hindi bale, susubukan ko. Pagkatapos ay magsisimula ang pagsasama. Hindi nagtagal, humagalpak ng tawa si Lucifer, ha. Dali, ang swerte mo ay walang talo. Ang swerte ko kaya. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, paano yun? Sabihin mo sa akin, ano ang kakayahan na ito? Hindi mo masasabi, talagang hindi mo masasabi. Puno ng misteryo ang mukha ni Lucifer, kung sasabihin mo, hindi uubra. Anyway, kailangan mo lang malaman na malaki ang epekto sa akin ng kakayahang ito, ha. Tingnan mo siya. Mukha kang ipinagmamalaki at hinahamak ito ng 100 beses. May 4 pang natitira. Tumingin si Hong Dali kay Xiao Baiheko, sabi ko, anak, pipili ka ba ng isa? Tinitigan ni Xiao Baiheko ang Soul Stone na may nanlalaking mata, Tay, hayaan mo akong pumili. Pagkatapos ay gagamitin mo ang huling natitira. Tumingin si Hong Dali kay Christina ng mapagpasyang, ikaw na, Sister Chris. Well, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Pinag-isipan itong mabuti ni Christina at sa wakas ay kinuha ang Poison Soul Stone. Ang isang ito ay napakaangkop para sa aking sariling kakayahan, kaya dapat ito. Nakal-alasong Soul Stone. Si Christina ay maaaring maghalo sa kadiliman. Kung maaari siyang gumamit ng lason. Nanliligaw ka ba? Sumunod, bumalik ako kay Zhang Yi. Kasalukuyang may 3 natitira, ang Star Soul Stone, ang Stone Soul Stone, at ang hindi kilalang Soul Stone. Ito ang pipiliin ko. Matagal na nag-isip si Zhang Yi, at sa wakas ay pinili ang hindi kilalang isa, hindi ko alam kung anong uri ng Soul Stone ito, ngunit hindi mahalaga, basta ito ay isang uri ng labanan. Okay, huminga si Hong Dali, kung gayon, simulan na natin ang pagsasanib. Hindi nagtagal, natapos ang pagsasanib. Naramdaman ni Zhang Yi ang kanyang bagong nakuhang kapangyarihan. Matapos itong maunawaan, niyakap niya ang braso ni Hong Dali at sinabing, Dali, ang galing. Gusto ko ang Soul Stone na ito. Kung gayon, anong uri ng Soul Stone ito? Sabay na tanong ng lahat. Oo, ito ay isang Insect Soul Stone. Ito ay puro uri ng labanan. Si Zhang Yi ay may nahihiyang ekspresyon sa kanyang mukha nang banggitin niya ito, ngunit ang sumunod niyang sinabi ay nagpanganga sa lahat. Ito ang Soul Stone ng Killer Bee, at ito rin ang King of Killer Bees. Lahat ng naruroon. Killer Bee, hari ng. Noong si Zhang Yi ay nasa Earth, mayroon siyang palayaw na tinatawag na Killer Bee.
Sa hindi inaasahan, nang pumasok ako sa universo, ang Soul Stone na nakuha ko sa wakas ay ang Killer Bee Soul Stone. Kung ang lahat ng ito ay swerte o kapalaran, walang makapagsasabi ng malinaw. Siyempre, kahit anong mangyari, Killer Bee pa rin. Anyway, ang susunod na pagbabago ni Zhang Yi ay nagiging mas malademonyo. Ang kanyang maliit na baywang, ang maliit na puwit, ang mga pakpak na iyon, at ang malalaking mata na iyon ay eksaktong parang isang babaeng mamamatay tao. Parang bubuyog. Para kay Zhang Yi sa ngayon, ang bawat isa ay may isang salita lamang upang ilarawan ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Nakakabighani. Oo, ito ay ganap na nakamamanghang. Kailangan lang isipin ng lahat kung ano ang hitsura ng pinaka-cute at pinakamagandang hugis-bug na babae sa anime na kanilang napanood. Bueno, pagkatapos mamangha ang lahat, ang susunod na hakbang ay pag-usapan ang pagpili kay Lin Chuyin. Walang malaking pagbabago sa kanyang ekspresyon. Matapos tingnan ang dalawang Soul Stone, sa wakas ay pinili niya ang Soul Stone. Ang kanyang dahilan ay napakasimple sa pamamagitan nito, magiging madali ang paggawa ng laboratorio. Well, ganoong katwirang dahilan, kaya sa huli, nakuha ni Xiao Baiheko ang huling natitirang Star Soul Stone. Ang Starry Sky Knight ay mukhang napakaklase kapag ipinarray sa Star Soul Stone. Siyempre, tungkol sa kung anong uri ng kapangyarihan ito, mahirap sabihin. Okay, mga kapatid. Ngayon na ang mga Soul Stone ng lahat ng miyembro ay pinagsama, ang lakas ng mga Alipores ay umabot na sa isang bagong antas, nasasabik na sinabi ni Hongdali, lahat, humanda. Susunod, oras na para masaksihan ang himala. Pagkatapos, nang ang lahat ay mausi sa kung ano ang himalang ito, si Hongdali ay sumigaw sa pinakamataas na boses, Sister Zining. Kayo na. Natapos mo na ba sa wakas ang lahat ng magugulong bagay mo? Nakasandal si Ji Zining sa dingding habang ang kanyang mga braso ay nakahalukip sa kanyang mga braso dahil sa poster na ito, ang kanyang mga dibdib ay nagmukhang mas matigas, at lahat ng nanunood sa kanila ay lumunok ng kanilang laway at sinabi, kanina ko pa iniisip, kung hindi ka magmadali, ang aking maliliit na sinta ay kailangang maghintay. Sa pagkakataong ito, alam na ng lahat ang sinabi ni Ji Zining. Na may katuturan. Sa looban na ito, nakita ng lahat ang maraming hiyas na may mga katangiang pangkalusugan. Sa napakaraming mga hiyas sa kalusugan, nangangahulugan ito na ang Zerg, ang king species, ay malapit nang maging mass produce. Kabanata 105 ang pagsasanay sa mga ninuno ng pamilyang Wu. Hoy, Ate Zining, alam mo na, tuwang-tuwang itinaas ni Hongdali ang kanyang kilay, kung gayon, magsimula na tayo ngayon. Tai, sa oras na magsalita ka, malamig na ang mga pipino at gulay. Huminto si Ji Zining, simulan na natin, maghintay ka lang. Hindi magtatagal, magkakaroon ng mga 50 king species ang mabubuting anak ko. Higit sa 50 king species. Ano ang konsepto na iyon? Katumbas iyon ng pag-asa sa mga king species na ito upang labanan ang higit sa 100 stellar 5th level interstellar carrier. Kung isasama mo ang Golden Emperor Gu, kung gayon sa madaling salita, maaaring makipag-ayos si Hongdali sa mga fleet ng matataas na ranggo na maharlika. Medyo mas maganda lang ito, sa wakas ay tumingin si Ji Zining kay Xiao Baiheko, kung matagumpay siyang nakipag-fume sa Golden Emperor Gu, ang Golden Emperor Gu ay magkakaroon na ng kakayahan ng Soul Stone. Sayang. No wonder naaawa siya. Bakit gusto ni Golden Emperor Gu na sumanib sa mga tao? Ito ay dahil kapag ang mga tao ay may kakayahan ng mga Soul Stone, ang Golden Emperor Gu ay maaari ding magkaroon ng kakayahan ng mga Soul Stone. Kung ang Golden Emperor Gu ay may kakayahan ng Star Soul Stone, kung gayon ang sumasabog na bituin na kanyang nilikha. Hindi dapat kasing laki ng isang planeta. Kung ganoon, anong uri ng kapangyarihan ito? Nang maisip ito ng lahat ng madla, lahat sila ay kinilig. Sa kasong iyon, kahit na ang universo ay malamang na mawawasak. Ahaha, haha, huwag kang mag-alala tungkol sa mga detalyeng ito, napangiti si Hongdali, ito ay isang aksidente noong panahong iyon, isang aksidente. Anyway, it's too late to say anything now, kaya napabuntong hininga na lang si Ji Zining at hindi na pinansin. Sa malawak na mabituing kalangitan ng universo, ang mga lahi ng Zerg ay nagtipon sa ilang grupo. Ang mga bug na ito. Ang malaki ay halos 50 metro ang taas, at ang maliit ay 30 o 40 metro ang taas. Ito ay isa sa mga pangunahing puwersa sa Zerg War, ang Zerg, ang Kixing species. Sa oras na ito, ang mga kakaibang species na ito ay nagpapatayan. Dalawa-dalawa silang naghuhuli at nag-aaway. Ang nanalo ay nabubuhay at ang natalo ay namamatay. Kapag ang lahat ng kakaibang species ay may nanalo, kakainin nila ang lahat ng natalo, at ang kanilang laki ay magsisimulang tumaas, at ang pagtaas ay magtatapos. Ituloy ang laban. Sa ganitong paraan, ang bilang ng mga kakaibang species ng Zerg ay patuloy na bumababa, habang ang kalidad ay patuloy na bumubuti. Mga hiyas sa kalusugan, may sapat na mga hiyas sa kalusugan sa bagong lupa ngayon, kaya, sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga kakaibang species ay nakikipaglaban, at walang natitira. Para sa mga pinagsama-samang Sky Knights, sinusubaybayan nila mula sa malayo ang mabituing kalangitan at iniuulat ang pinakabagong sitwasyon sa Earth anumang oras.
Ang bilang ng mga kakaibang species ay patuloy na bumababa. 40 milyon, 20 milyon, 5 milyon, 1.25 milyon, 700,000, 300,000, 100,000, 20,000, 2,000, 1,000. Muli pagkatapos ng mahigit 10 oras, lahat ng uri ng kiksing nakalahok sa laban sa wakas. 60 na lang ang natitira. Zerg. Ang king species ay ipinanganak muli. Ang bawat isa sa kanila ay higit sa 10,000 metro ang laki. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng nakakatakot na itim na baluti, na may malaking itim na sungay sa kanyang noo, at 6 na malalaking pakpak na may haba na 8,000 metro sa kanyang likod. Mayroon silang 6 na paa, na ang bawat isa ay higit sa 600 metro ang lapad. Talagang hindi sila ganoon kalaki sa universo, at maaari lamang ituring na napakaliit na nilalang. Kung ikukumpara sa mga mothership na binuo ng mga tao, wala sila sa parehong antas. Ngunit sila ay napakalakas. Bilang karagdagan sa pinakanakakatakot na Golden Emperor Gu ng Zerg, ang King species ay ang pinakamakapangyarihang mandirigma ng Zerg na maaaring gawing mass produce. Sa bagong lupa, bumalik sa kanyang opisina ang misteryosong lalaki. Napaisip siya saglit, saka muling bumangon at lumabas. Sa wakas ay dumating siya sa pintuan ng isang maliit na silid at mahinang kumatok, "Woody, pwede ba akong pumasok?" "Boss." Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kwarto. Tiningnan ni Woody ang misteryosong lalaki na nakatayo sa pintuan at sinabing, "Boss, nandito ka." Bagamat isang araw lang, pamayat na ng husto si Woody. Makikitang medyo gusot ang mood niya. "Woody, paano ka naging ganito?" Sa pagtingin sa puting buhok ni Woody sa mga templo, ang mukha ng misteryosong lalaki ay napuno ng pagkabalisa. "Magandang kapatid, hindi mo pa ba napag-isipan ng mabuti ang bagay na iyon?" "Boss, ako." Mahinang bumantong hininga si Woody, "Ang bagay na ito ay napakahalaga, talagang. Talagang hindi ako nang ahas na magsalita ng kahit ano ng basta-basta." Alam ko, naglakad ang misteryosong lalaki sa sofa sa kwarto at umupo. Ay nagsabi, "Kung gayon, tanungin ko muna, may kinalaman ba ang bagay na ito sa bitag na sinundot ni Hong Dali sa pagkakataong ito?" Matagal din itong pinag-isipan ng misteryosong lalaki nitong nakaraang 2 araw. Nangyari ito kay Woody pagkatapos niyang malaman ang tungkol kay Hong Dali. Higit pa rito, kung isa sa alang-alang ang kanyang pagkabalisa, tiyak na nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng bagong lupa. Kung hindi, sa mabilis na pag-unlad ng bagong daigdig, talagang hindi na kailangan para sa kanya na mabigla. "Oo. Oo naman," tumanggaw si Woody, "ito ay tiyak na dahil ito ay may kinalaman sa pangyayaring ito kaya ako nababalisa." "Alam ko na," tinapik ng mahiwagang lalaki si Woody sa balikat, "buong buhay ko mabuting kapatid, hinding-hindi mo ako ipagkakanulo." "Bueno, Woody, kung masasabi mo ang iyong dahilan, baka maliligtas ang ating bagong lupa. Ngunit kung hindi mo ito sasabihin, maliligtas ang bagong lupa. Kung hindi mo ito mapaglabanan, magiging abo ka ng buo. Kahit na ang walang silbi mong sikreto, malalaman ito. Alam ko rin ito, ngunit." Umiling si Woody. Umiling siya, ngunit ito ang turo ng mga ninuno ng aming pamilya ng martial arts. Ito ay palaging ipinasa sa bibig, at kinakailangan na huwag maglik ng anuman, kung hindi, ito ay maaaring humantong sa kapahamakan ng pagkalipol. Sisirain ang pamilya. "Haha, sirain ang pamilya." Ngumiti ang misteryosong lalaki, at pagkatapos ay sinabi, "Woody, bakit nalilito ka sa oras na ito? Kung talagang may problema, maaaring masira ang pamilya. Ngunit kung sasabihin mo, ito ay talagang kapaki-pakinabang, ang maliligtas ay ang lahat ng tao sa mundo. Paano mo hindi masasabi kung alin ang mas magaan at kung alin ang mas mabigat?" "Ako." Mariin na ikinuyong ni Woody ang kanyang mga kamao. Paanong hindi niya maintindihan ang sinabi ng misteryosong lalaki? Gayunpaman, ang pinakamalaking problema ay ang bagay na alam niya ay malinaw na nagsasangkot ng isang malaking bagay. Yung ganong bagay. Ang mga kahihinatnan ay mahirap hulaan. Kung hindi, sa kanyang karaniwang tapang. Paano ka palaging nag-aalinlangan? Pero tama nga ang sinabi ng misteryosong lalaki. Hindi pa banggitin ngayon, kung sakasakali, ang bagong lupa ay direktang binombo sa abo, sa panahong iyon, huli na ang lahat. "Woody, tingnan mo, alam ng misteryosong lalaki na oras na para mag-away sina Woody at Tianren." Tumayo siya, pumunta sa bintana, at tumingin sa mga bituin sa universo. Bumulong siya, bagaman si Dali ay nagdulot ng gulo, hindi siya natatakot. Ang tanging alam niya ay gagawin niya ang kanyang makakaya. Ang lahat ay nagkakaisa at nagplanong lutisin ang krisis na ito. Maging ang Zerg at ang mga tao sa harap ng eternal na mga kaaway. Ngayon ay pinili nilang pumanig sa atin. Sa pagkakaalam ko, upang harapin ang kaaway, ang Zerg ay nakikipaglaban na ngayon sa isa't isa at sinusubukang gumawa ng pinakamakapangyarihang mga species ng Golden Go. Lahat. Nagsusumikap ka, ngunit ikaw, ang aking pinakamahusay na kapatid, ay nag-aalangan sa oras na ito. Napabuntong hininga ang misteryosong lalaki. Sabi niya, "Ganito ka. Paano ka magiging karapat-dapat sa mga taong nagtitiwala sa iyo? Paano ka magiging karapat-dapat sa mga tapat na sundalo na nagsisikap na matutong lumipad sa spaceship at maghanda para sa labanan?" "Boss. Ako." Matapos marinig ang mga salita ng misteryosong lalaki, nagngangalit si Woody ng kanyang mga ngipin.
Paanong hindi niya malalaman ang sinabi ng misteryosong lalaki? Nagsusumikap ang lahat, maging ang Zerg. At siya ay isang ganap na tagalupa. Okay, sasabihin ko. Sa wakas ay nagpa siya si Woody, pero boss, matutulungan mo lang akong pag-aralan ang bagay na ito, at hindi mo dapat sabihin ito bago lumabas ang tiyak na sagot. Kung hindi, may mga kahihinatnan. Mahirap hulaan. Okay, promise ko sa'yo. Tumango ang misteryosong lalaki. Ano kaya ang mahiwagang dahilan ng pag-aalinlangan ni Woody? Pagkatapos ay magsisimula na akong magsalita. Sinubukan ni Woody ang kanyang makakaya upang ayusin ang kanyang mga salita, at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, sa aming pamilyang Wu, palaging may kasabihan na ipinasa sa bibig. Ang pangungusap na ito ay hindi nakatala sa anumang mga dokumento. Ngunit sa bawat henerasyon ng mga anak ng pamilya Wu, isang tao ang nakakaalam tungkol dito, at sa aking henerasyon, ang nakakaalam ay ako. Sa orihinal, hindi ko ito masyadong sineryoso, ngunit hiniling sa akin ng aking ama na tandaan ito, kaya ginawa ko. Ako, hindi masyadong nag-isip. Hanggang sa oras na ito, kapag nakagawa ako ng napakalaking pagkakamali. May ganoon ba? Sumimangot ang misteryosong lalaki, paano ang aking tiyuhin? Ano ang sinabi mo upang hilingin sa akin na bumaba sa pwesto? Hindi ikaw, mataimtim na sabi ni Woody, ikaw lang, ang kasalukuyang pinuno. Tama na yan. The words are, lalong naging curious ang misteryosong lalaki. Sinabi ng aking ama, sabi ni Woody ng salita sa bawat salita, kung isang araw, ang mga Diyos na hindi natin kayang harapin ay sumalakay sa atin, kung gayon ang mga inapo lamang ng pamilyang Hong ang magiging nangungunang pinuno natin. Sabi ni Woody. Ang pangungusap na ito ay napakagulo na ang misteryosong lalaki ay nataranta noong una. Kung tutusin, masyadong magical at weird ang sinabi niya. Isang immortal na hindi kayang harapin. Ano ang ibig sabihin para sa isang inapo ng pamilyang Hong na maging nangungunang pinuno? Ano ang ibig sabihin ng Diyos na ito? Tanong ng misteryosong lalaki. Noong una ay iniisip ko kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit nang maglaon ay hindi ko naintindihan hanggang sa naging sanhi ng insidenteng ito si Hong Dali. Dahan-daang sinabi ni Woody, mga immortal, ibig sabihin, mga immortal, mga master ng Taoism, lumilipad sa langit at tumakas mula sa lupa. Ito ang ibabaw. Kababalaghan. Ngunit kung lalalim ka, ibig sabihin. Malamang na ito ay tumutukoy sa extraterrestrial na sibilisasyon. Iyon ay, ang mataas na maharlika. Kung ito ay ipinasa mula sa pamilyang Woody, ito ay talagang tumutukoy sa matataas na maharlika. Well, siguro hindi lahat ito ay tumutukoy sa matataas na ranggo, hinawakan ng misteryosong lalaki ang kanyang baba, siguro ito ay tumutukoy lamang sa mga dayuhan. Anyway, makatuwirang sabihin na ang mga dayuhan ay mga immortal na hindi maaaring makitungo. Sa tingin ko rin. Tumango si Woody, kung gayon ay halata na ang susunod na pangungusap. Ngayon, darating ang mga dayuhan, ibig sabihin, darating ang mga immortal, at hindi natin sila mahaharap, kung hindi, mahihirapan silang harapin mamaya. Tawagan ang pamilya Hong at maging nangungunang pinuno. Sino ang pinaka-maaasahan sa pamilyang Hong ngayon? Isa lang, Hong Wigyu. Kabanata 106 ang nangungunang lihim ng pamilya Hong. Hong Wigyu. Siya ang pinaka-maaasahan at henyo sa henerasyong ito ng pamilyang Hong. Kung siya ang pinakamataas na pinuno, posible nga ang bagay na ito. So, ginawa mo ang bagay na iyon. Napakunot noo ang misteryosong lalaki at nag-isip sandali, pagkatapos ay tinampol ng malakas ang kanyang hita. Okay, sa pagkakataong ito, mas gugustuhin kong maniwala na totoo ang bagay na ito, ngunit kung hindi ito gagana, diretsyong ipapasa ko ang lokasyon. Siya. Kung tutusin, ang pagkapanalo sa digmaan ang pinakamahalaga. Kung matalo tayo, mawawala ang bagong lupa. Kung ganoon, ano ang silbi ng pagkakaroon ng posisyon ko? Noong una, inakala ng misteryosong lalaki na papayag ang pinuno. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito, tumanggi na talaga ang hepe. Hindi, boss, umiling ang pinuno, noong una, iyon ang naisip ko. Ngunit nang maglaon, hindi ko na iyon naisip. Oh, paano mo nasabi? Nagtataka ang misteryosong lalaki. Boss, the chief analyzed bit by bit. I have been thinking about this issue since I got here yesterday. Do you think, even if Hong Wigyu really get your position, what can he do? I am not saying this as a compliment. The key is that as a businessman, he is definitely the best. But he will never be better than you in management a country. Talagang totoo ito, Chief. Si Hong Wigyu ay isang negosyante, isang matagumpay na negosyante, at kahit isang napakatagumpay na negosyante. Kadalasan, sa pagtingin sa buong langit, malamang na walang mas malakas kaysa sa kanya sa sandaling ito. Siyempre, hindi kasama ang halimaw na si Hong Dali. Kung tutusin, hindi ordinaryo ang swerte ng lalaking ito. Pagkatapos ay narito ang problema. Ano ang magagawa niya kung papalitan niya ang misteryosong lalaki? Maaari kang gumawa ng mas mahusay kaysa sa misteryosong lalaki. Ito ay malinaw na hindi makatotohanan. Ngunit bakit sinasabi ito ng pamilya ni Wu di mula sa bibig? Tinukoy din ito na ang isang tao mula sa pamilyang Hong ay dapat umupo sa upuang ito.
At makikita mula sa pangungusap na ito na ang mga tao lamang mula sa pamilyang Hong ang maaaring sumangkop sa posisyon na ito. Sigurado bang mananalo? Ganon talaga ang nangyari. Hindi ko napansin nung una. Pero nung sinabi mo yun, na-discover ko talaga. Kumunot ang noo ng misteryosong lalaki at nag-isip ng mabuti, at pagkatapos ay biglang nagsabi, nga pala, may isang bagay na lubhang mahalaga. Nakalimutan kong itanong, kailan nagsimulang lumitaw ang pangungusap na ito? Napakahalaga nito, alam mo ba? Kailan ito nagsimulang lumitaw? Nag-isip sandali ang pinuno, at pagkatapos ay sinabi ng may katiyakan, ang aming pamilyang Wu. Natatakot ako na may isang tao lamang na maglalakas loob na magsabi ng ganoong bagay. Siya ang pinakatanyag sa aming pamilyang Wu. Sa puntong ito, nagkatinginan ang dalawa at sabay na sinabi, Wu Xuanguan ay isa sa mga founding father ng kaharian ng langit. Sa orihinal na sukat ng Hongdali, China, ang mga dinastiya ay nasa ayos ng Tang, Song, Yuan, Ming at Qing. Ngunit iba ito sa eroplanong ito. Pagkatapos ng Ming Dynasty, hindi ito ang Qing Dynasty. Ngunit ang dinastiyang Hua. Matapos ang halos 250 taon ng kasaysayan, bumagsak ang Great China Dynasty. Si Hongjun ng pamilyang Hong at si Wu Xuanguan ng pamilyang Wu ay nagtatag ng modernong Hangu Tianhezong Kingdom, na tinutukoy bilang kaharian ng langit. Sa makatuwid, si Wu Di ay isang inapo ng pamilyang Wu, at ng pamilyang Hong. Sila ang mga inapo ni Hongjun. Ngayon mula kay Wu Xuanguan. Walang alinlangan na ang naturang pangungusap ay naipasa na. Ang inapo ng pamilyang Hong na ito ay dapat tumukoy sa mga kaapo-apuhan ni Hongjun. Ngunit bakit, kung ang mga inapo ni Hongjun ang maging pinuno, tiyak na mananalo sila. Speaking of which, kumunot ang noo ng misteryosong lalaki at sinabi, ang sekretong ito ay dapat nasa ating founding leader, si Hongjun. Si Hongjun, isang figure na puno ng hindi mabilang na mga alamat, ay sumabog sa pangungusap na ito tuklasin ang higit pang mga hindi inaasahang lihim. Ngunit ano nga ba ang sekretong ito? Boss, hinawakan ng pinuno ang kanyang baba, nag-isip ng mahabang panahon, at biglang sinabi, naaalala mo pa ba ang amo ni Wang Daoming, ang master mula sa Milky Way Noble Family na natagpuan natin sa ilalim ng Tianjing Mountain, tama ba? Sa paanan ng Tianjing Mountain, mayroong isang galactic noble, si Mo Chanji. Ibig mong sabihin, ang taong iyon, Mo Chanji. Ang misteryosong lalaki ay nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagsabi, napaka-posible. Nang mapunta si Mo Chanji sa lupa, malaki ang posibilidad na magkaroon siya ng mga inapo. Bagamat narinig ko na ang Milky Way napakahirap para sa mga maharlika na magpakasal sa mga dayuhan, ngunit sinabi lamang nila na ito ay napakahirap, hindi ganap. Bukod dito, naaalala mo pa ba ang Five Elements Wheel, tama ba ang natuklasan natin? Oo. Tumanggaw ng may katiyakan, ang pamilya Hong ay dapat na malapit na nauugnay kay Mo Chanji. Hindi ko ito masyadong inisip noong una at naisip kong imposible ito, ngunit ngayon ay tila kong si Hongjun ay talagang inapo ni Mo Chanji. Ang binanggit ng dalawa ay totoong posible. Ang malinaw na singsing ng tubig na ibinigay ng pamilya Hong kay Tang Moxon, ang kwintas na apoy ng impyerno na natagpuan sa ilalim ng dagat, pati na rin ang iba pang maitim na gintong hikaw, makapal na earth wrenches at sinaunang kahoy na pulse ares, lahat ay mahiwagang natagpuan sa mga kamay ni Hong Dali. Hindi kaya lahat ng bagay ay may kanya-kanyang tadhana. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang krisis ay nagmumula sa mas matataas na maharlika na mas makapangyarihan kaysa sa Galaxy Nobles, nakasimangot ang pinuno at nag-alinlangan, kahit na ang pamilya Hong ay tunay na inapo ng mga Galaxy Nobles, ito ay 1,000 taon at ang bloodline ay naging mas manipis. Ang Galaxy Nobles maaari mo pa bang aminin ito sa yugtong ito? Hindi mahalaga kung aminin mo o hindi. Malakas na tinampal ng misteryosong lalaki ang kanyang hita, anyway, kung maaari tayong magkaroon ng higit na lakas ngayon, mayroon tayong higit na lakas. Hindi lamang ang mga maharlikang galactic ang tanging pag-asa, mayroon din tayong Zerg at ang Golden Emperor Gu. Hanggat mayroon tayong mas maraming chips, maaari tayong magkaroon ng pagkakataon na makipag-ayos sa kanila sa hinaharap. Oo, yun lang. Fair na. Sabi ng pinuno at diretsyong tumayo, hihingi ako ng dugo kay Hong Dali. Gagamitin ko ang dugo niya para masubukan ang mga gene para makita kung mayroon talaga siyang genes ng mga maharlikang galactic. Sasamahan kita. Tumayo din ang misteryosong lalaking si Wu Di, ito ay isang agarang bagay, huwag maging pabaya. Ang misteryosong lalaki at ang pinuno ay galit na galit, ngunit si Hong Dali ay nakatulog na ang langit ay bumabagsak at siya ay natatakpan nito, tulad ng palaging ginagawa ni Hong Dali. Ginagawa na ang lahat ng ganito. Dali, natapos na ang mass production ng King Sid, kumatok si Ji Zining sa pinto ng kwarto ni Hong Dali at sinabing, nakasama ka na sa Golden Emperor Gu. Susunod, anong uri ng Zerg ang gusto mong gawin ay depende sa iyong utos. Tapos na ang mass production. Ang boses ni Hong Dali ay nagmula sa silid, sandali lang, isusuot ko muna ang aking mga damit, at pagkatapos ay makikita ko kung paano baguhin ang mga ordinaryong Zerg na iyon. Sa totoo lang, masyado silang mahina. Oo naman. Tumanggo si Ji Zining, ito ang iyong tungkulin, gamitin ang iyong imahinasyon. Hindi nagtagal, nagbihis si Hong Dali at lumabas.
Sa oras na ito, nakaupo na si Jizining sa sofa, naka-cross-legs ng maluwag at humihigop ng isang himig. Makikitang maganda ang mood niya. Pagkatapos ng lahat, ang Zerg ay mayroon na ngayong higit sa 60 king species, at sa pagdaragdag ng Golden Emperor Gu, ang kanilang lakas ay walang katulad na malakas. Kung maaari kang tumawag sa matataas na ranggo ng mga maharlika, o kahit na magalit sa kanila ng husto, kahit na mamatay ka, ito ay lubos na kasiya siya. Iyon ay isang mataas na antas na maharlika. Noong miyembro siya ng Galaxy Nobles, palagi siyang may inggit sa mahabang panahon kung naririnig niya ito paminsan-minsan. Ate Zining, nandito ako, binuksan ni Hong Dali ang pinto. Ang lalaking ito ay nakasuot ng maluwag na pijama at may hawak na panulat at kwaderno. Simulan natin ang pagdidisenyo kung paano baguhin ang ordinaryong Zerg, hehe. Sa katunayan, ang pagsasalita tungkol dito, ang paraan ng ebolusyon ng ordinaryong Zerg ay medyo simple. Kinailangan lang ni Hong Dali na gumuhit ng magaspang na balangkas, at pagkatapos ay gumamit si Jizining ng holographic projection upang gayahin ang nabuong Zerg. Sa una, ang ganoong bagay ay medyo simple, ngunit sino ang gagawa ng pagmamarka? Kahit papaano nang makita ni Jizining ang iginuhit ni Hong Dali, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa, hindi man lang niya masabi kung ano ang bagay na iyon. Hindi kalabisan na sabihin na kahit ang mga simpleng guhit na iginuhit ng mga batang kindergarten ay mas katulad ng darating. Ikaw na walang kwentang piraso ng kahoy. Gusto talagang sakali ni Jizining ang idiot na ito. Do you dare to be any worse in painting? Dare you? Pagkatapos ay walang kahihiyang tumanggo si Hong Dali, dare. Biglang bumagsak si Jizining. Tila kung magpapatuloy ito, walang masasabi kung anong uri ng mga kakaibang bagay ang kailangang mag-evolve ng Zerg. Talagang hindi nakaimik si Jizining sa pagkakataong ito sa pagharap sa isang walang katulad na talunan na walang alam kundi isang aliberga, pakiramdam niya ay tuluyan na niyang isuko ang paggamot. Dali, kamusta? Sa kabutihang palad, nang si Jizining ay desperado, si Tang Moxon ay tumakbo palabas ng silid ni Hong Dali na nakasuot ng magandang pink na pantulog. Nang makita niya si Jizining, biglang namula ang mukha niya at bangulong, Sister Zining. Lumabas ka. Ngumiti si Jizining at kumaway kay Tang Moxon, munting babae, pumunta ka sa tabi ng kapatid ko. Oo. Lumapit si Tang Moxon. Sa sandaling lumakad siya sa gilid ni Jizining, si Jizining, sa bilis ng kidlat, ay itinaas ang maliit na pantulog ni Tang Moxon at tiningnan, well, suot pa rin niya ito, hindi masama, hindi masama. Tang Moxon, namula ang mukha ng taong iyon at siya ay parang bot ng unggoy. Ito ay halos. Ahem, ubo, mabilis na umubo si Hong Dali at inibo ang usapan, well, Ate Zining, bakit hindi mo hilingin sa aking Zinksan na tulungan akong magpinta? Siya ay talagang walang talento sa pagpipinta, ngunit si Tang Moxon ay isang maliit na bata. Isang talentadong babae, siya ay bihasa sa lahat ng uri ng musika, chess, calligraphy at pagpipinta, at marunong tumugtog ng ilang mga instrumentong pangmusika. Ang pagpipinta at iba pang mga bagay ay natural na wala sa tanong. Gayunpaman, ang pagnanasa ni Hong Dali ay nauwi pa rin sa wala. Kung ayos lang ang painting ng iba, ano pa ang gusto mo sa iyo? Galit na sinabi ni Jizining, kailangan mong gawin ito sa iyong sarili. Ngunit ang aking pagpipinta ay hindi maganda, sabi ni Hong Dali na mapait na nagsusuka, paano natin ito magagawa? Anong magagawa ko? Muling gustong patayin ni Jizining ang idiot na ito, subukan mo. Kung hindi, papatayin kita. Sa pagtatanggol, biglang sinabi ni Tang Moxon, na nakatayo sa isang tabi, na mayroon akong magandang ideya, paano kung gagawa ako ng snowman at maaari mong halmahin ito gamit ang iyong mga kamay? Sa tingin ko, mas madali at mas intuitive ang paghubog nito kaysa sa pagguhit nito. Kabanata 1007, ang Evolved Zerg. Gumawa ng snowman. Napakagandang ideya. Matapang na tumanggo si Hong Dali, okay, pagkatapos ay gumawa tayo ng snowman. Hehe, ngumiti si Tang Moxon at tuwang-tuwang sinabi, ito ang bago kong kakayahan, magsimula tayo. Swish, swish, swish. Ikanaway ni Tang Moxon ang kanyang kamay, at isang bola ng nyebe na halos kalahating metro ang diametro ay lumitaw sa coffee table. Ang mga snow cube ay sobrang puti, malambot at mataba kapag naiipit, at medyo masarap sa pakiramdam. Ito ay masaya. Pinakagusto ni Hong Dali ang ganitong klase ng kasiyahan, kaya iniunat niya ang kanyang kamay at nagsimulang kurutin. Oo, kurutin mo muna ang iyong ulo. Oh, maging mas bisyo, Zerg, kahit na hindi ka makakagat ng mga tao hanggang mamatay, kailangan mo pa rin silang takutin hanggang mamatay, tama. Pagkatapos, ito ay may katawan, mga binti, buntot, at ilang mga spike sa katawan. At gayon paman, kung gayon, dapat itong magmukhang mabangis. Ito ay kakaibang sabihin, kahit hindi marunong gumuhit si Hong Dali, kaya niya talaga ito. Sa kaunting talento, at ang snowball ni Tang Moxon ay masasabing buhay, na may sariling simpleng ideolohiya, anuman ang sinabi ni Hong Dali, ito ay magbabago sa isang angkop na hugis ng naaayon. Ang resulta ay ganito. Hindi nagtagal at lumitaw ang unang Zerg. Isa itong Zerg na mukhang aso o lobo. Siyempre, ito ay isang pagtatantya lamang.
Sa likod nito, nakausli ang dalawang matutulis na tinak na bakal. Ito ay natatakpan ng bone armor. Ang mga paa nito ay malapit sa mga insekto. Medyo parang rhinoceros ang ulo nito. Napakahaba ng buntot nito, na may dalawang tinidor sa dulo, kasama ang isang pares ng ang malalaking pakpak ay ginagawang medyo nangingibabaw ang pangkalahatang imahe. Hindi banggitin, mukhang napakaganda. Nagpahayag ng kasiyahan si Ji Zining sa pagkakataong ito, ang munting bastard ay may talento. Ano ang ginagawa ng Zerg na ito? Itinakda mo ito, at pagkatapos ay makipag-usap sa Golden Emperor Gu, at maaari kang gumawa ng mga ordinaryong tao. Ang Zerg ay umunlad sa ito bigyang pansin, ang pinakamahalagang bagay ay ang function at paraan ng pag-atake nito. Ito ang tawag dito. Binigyan siya ni Hong Dali ng isang simpleng pangalan na may ngiti. Ito ay para sa malapit na labanan. Ang isang ordinaryong Zerg ay maaaring mag-evolve ng dalawang bog dogs. Ang pangunahing tungkulin ng bagay na ito ay upang lunurin ang kaaway sa dagat. Ito ay itinuturing na pinakamababang antas ng armas. Ang alibughang anak na ito, yumuko si Ji Zining sa kanyang mga labi, itong uri ng mababang antas. Ano ang silbi ng paghihintay sa Zerg, makakarating pa ba tayo at lumaban? Huwag kang mag-alala, gawin mo lang ito. Pumikit si Hong Dali at nagsimulang makipag-usap sa Golden Emperor Gu. Hindi nagtagal, binawi ang impormasyon, at narito ang Golden Emperor Gu. Nagsimula silang ayusin para sa ordinaryong lahi ng Zerg na paghiwalayin ang ilan sa mga nagbagong Zerg dogs. Humigit kumulang 2 bilyon ang bilang. Kung gayon, ano ang susunod? Humalaklak si Hong Dali at sinabing, susunod, Hydralisk. Sa universo, sa larangan ng bituin sa paligid ng bagong lupa. Ang hindi mabilang na Zerg ay nagsimulang maghanap ng mga asteroid na maaari nilang mapuntahan. Ang mga Zerg na ito ay pawang mga ordinaryong species. Matapos nilang matagpuan ang planeta, nagsimula silang dumaong dito at sa sandaling mahawakan nila ang lupa. Agad siyang nagpiupa at tuluyang binalot ang sarili. Sa loob ng ilang panahon, ang mga asteroid sa paligid ng bagong lupa ay puno ng pupi na binago mula sa ordinaryong Zerg, na ginagawang masakit ang mga ngipin ng mga tao. Ang mas maliit ay 3 hanggang 5 metro ang taas, habang ang mas malaki ay higit sa 20 metro ang taas. Isa itong pupa na nag-evolve mula sa ilang ordinaryong species ng Zerg. Kapag natapos na silang mag-evolve, sila ay magiging nakakatakot na mga sandata sa pagpatay. At ang mga ito, isa lang itong ordinaryong sundalo. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa ebolusyon ni Hong Dali ng Zerg sa pagkakataong ito ay talagang nagdisenyo siya ng maraming uri ng mga gusali. Bawat isa sa mga gusaling iyon ay may natatanging tungkulin. Lalo na ang Mother Nest, na siyang pinakamahalagang bagay para sa Hong Dali na i-evolve ang Zerg sa pagkakataong ito. Hanggat umiiral ang Mother Nest, maaari nitong kolektahin ang lahat ng mapagkukunan sa planeta at patuloy na makagawa ng iba't ibang evolved unit. Sa katunayan, ang pagsasalita tungkol dito, ang paboritong laro ni Hong Dali sa kanyang nakaraang buhay sa mundo ay isang laro ng labanan na tinatawag na StarCraft. Ang Zerg ngayon ay batay sa larong ito, at itinakda niya ang papel ng bawat unit. Speaking of which, tumingin si Ji Zining sa dose-dosenang mga istrukturang militar ng Zerg na idinisenyo ni Hong Dali at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Bagaman ikaw ay isang basura sa aking opinyon, ang iyong imahinasyon ay talagang napakahusay. Sa mabituing kalangitan ng universo, ito ay halos 200 milyong kilometro ang layo mula sa bagong lupa. Ang makapangyarihang interstellar fleet ay patungo sa bagong lupa. Isang fleet sa ilalim ng utos ng isang mataas na ranggo na maharlika. Isang kabuuan ng 300 stellar 5th level motherships. Sa ganoong dami, pabayaan ang isang bagong lupa, maging ang Beta Star kung saan matatagpuan ang mga maharlikang galactic, ay makakamit lamang sa ilang minuto. Malapit na tayo sa bagong lupang ito. Tumingin si Yinfa sa holographically projected starry sky at nakangiting sinabi, sa bawat oras na maglalakbay ka, mararamdaman mo ang kalawakan ng universo. Ang mga tao sa ganoong espasyo ay talagang napakawalang halaga. Huwag kang makulit, ang pinakamataas na babaeng cadre na nagngangalang Ayer ay namumuhi. Naranasan mo na ang eksenang ito kahit man lang 8 beses kung hindi mo pa ito nararanasan ng 10 beses, at napaka-sentimental mo sa bawat pagkakataon. Imposible talagang maging romantiko sa isang babaeng katulad mo. Ayer, tingnan kung ano ang nangyayari doon sa New Earth. Bagamat may absolute advantage tayo in terms of military strength, kailangan pa rin nating mag-ingat, kung hindi magiging masaya kung tumaob ang barko sa kanal. Tumanggaw naman ang iba. Bagamat mayroon itong ganap na kalamangan, nagkaroon ng mga labanan sa kasaysayan kung saan ang mas mahinang panig ay ginawang tagumpay ang pagkatalo. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang mahinang panig ay makakamit ang isang mahusay na tagumpay, ngunit hanggat ang nangingibabaw na panig ay hindi makakamit ang layunin nito, ito ay hindi isang malaking bagay. Isang bagay na hindi inaasahan. Kaya laging magandang ideya na mag-ingat. Okay, pagkatapos ay titingnan ko. Pumikit agad si Ayer. Ang kanyang kakayahan ay ang Ice Soul Stone. Ang kakayahang ito ng Ice Soul Stone ay nagbibigay daan sa fusion person na maramdaman ang liwanag ng lugar na pagmamasid, at sa gayon ay makita ang anumang nangyayari sa target na lugar.
Pagkatapos ng lahat, alam nating lahat na ang lahat sa larangan ng pangitain ay sinasalamin ng liwanag, kaya hanggat maaari mong makita ang liwanag sa target na lugar, makikita mo ang lahat sa target na lugar. Ha! Diyos ko! Ilang sulyap pa lang si Ayer, at bigla siyang sumigaw, hindi ba pwede? New Earth, anong klaseng lugar ito? Paano ito nangyari? Nagtatanim ng isang bagay. Nagulat ang lahat nang marinig ang pag-iyak niya. Anong nakita mo? Nagulat ka ba? Sumimangot ang silver-haired at sinabing, isa lang itong ordinaryong rural na planeta. Paano sila magkakaroon ng fleet na makakaagaw sa atin? Hindi ito isang fleet. Kung ito ay isang fleet, hindi ako magugulat. Sinabi ni Ayer sa malalim na boses, maraming Zerg ang nakapaligid sa bagong lupang ito. Ang mga Zerg na ito ay bumubuo ng mga kakun, at tila umuunlad ang mga ito. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang iba pang matataas na opisyal ay biglang natigilan. Mayroon bang malaking bilang ng Zerg sa paligid ng bagong lupa? Naninibago pa rin at umuunlad. Paano ito mangyayari? Paano maaaring lumitaw ang Zerg dito? Nag-evolve pa rin. Nag-evolve ba ang Zerg? Hindi ba? Ang pilak na buhok ay talagang natigilan sa pagkakataong ito, sinabi mo na sa bagong daigdig, ang Zerg ay umuusbong. Hindi ba nangangahulugan iyon na ang Zerg ay umuusbong? Pinag-isipan niya ito ng mabuti, at pagkatapos ay sumigaw ng malakas, tingnan mo kaagad kung mayroong pinakamalakas na Golden Emperor Gu ng Zerg dito. Kung talagang mahirap para sa atin ang bagay na iyon. Golden Emperor Gu, ang pinakamataas na bloodline ng Zerg. Kung ang Zerg ay nagsimulang mag-evolve ng iba't ibang uri ng mga armas, kung gayon maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag. Ang Zerg, ang Golden Emperor Gu ay lumitaw, at ito ay sumanib din sa mga tao. Sa kasaysayan, sa tuwing lilito ang Golden Emperor Gu, ito ay katumbas ng isang sakuna para sa sangkatauhan. Isang ganap na sakuna. Napakalaki ng bagay na ito, at ang pinakamahalagang bagay ay makakain ito ng kahit ano. Hindi nito tinutunaw ang pagkain tulad ng mga tao o iba pang mga hayop, ngunit sinisira ito ng direkta sa katawan sa pamamagitan ng isang espesyal na pamamaraan. Nangangahulugan ito na ang Golden Emperor Gu ay makakain ng anumang bagay sa universo. Paano naman ang Stellar Tier 5 Mothership? Kumain pareho. Hintayin mo akong hanapin. Naging seryoso talaga si Ayer this time. Maingat siyang naghanap ng ilang sandali, pagkatapos ay sumimangot at sinabing, nakakapagtataka, ang pag-iral ni Golden Emperor Gu ay hindi pa natatagpuan hanggang ngayon. Ngunit sa paligid ng bagong mundong ito, tiningnan niya ito saglit at sumigaw, oh my God! Mayroong higit sa 60 king species dito. Ano? Sa pagkakataong ito, nandito na lahat si Silverhair at iba pa. Napatayo siya sa pagtataka. King species. Kahit sinong hari ng ganitong uri ng Zerg ay may lakas na makipagkumpetensya sa isang stellar mothership. Tamang sabihin na isa o dalawa lang sila, pero ngayon lang talaga sinabi ni Ayer na mahigit 60 king species. Paano magkakaroon ng ganoong kalaking halaga? Paano ito mangyayari? Obserbahan mong mabuti. Seryoso ang kulay pilak na mukha, at agad niyang inutusan ang armada, lahat ay huminto sa pagsulong. Manatili sa kinaroroonan mo. Kaagad, ang kanyang utos ay ipinarating ng messenger sa fleet, at hindi nagtagal, isang dagandong na tunog ang narinig. Halika, ang lahat ng 300 stellar 5th level mothership ay huminto at hindi na umusad. Obserbahan mong mabuti. Sumimangot ang pilak na buhok, anong mga sekreto ang nakatago sa bagong mundong ito? Ang Golden Emperor Gu, higit sa 60 king species, at pumatay ng 3 matataas na opisyal sa isang iglap, hindi ba't? Hong Dali, dapat ay ang Starry Sky Knight na pinagsama sa Golden Emperor Gu. Ang pulang lobo sa tabi niya ay same time na nagsabi, iniisip ko sa simula, paano magkakaroon ng lakas ang Hong Dali na ito upang agad na pumatay ng 3 nangungunang Kadra. Mukhang siya ang dapat na Starry Sky Knight. Sa totoo lang, naisip ko ang hindi mabilang na mga posibilidad, ngunit hindi ko naisip na magiging ganito. Bahagyang ipinikit ng lalaking may pilak na buhok ang kanyang mga mata, patayin sigaw. Kadra Starry Knights, hindi mapipigil ang mga ganyang tao. Tama siya. Sa kasaysayan ng Sansinukob, mayroon talagang ilang mga Star Knight, isa bawat 10,000 taon o higit pa sa karaniwan. Ang Star Knight ay dahan-daang maaasimilasyon ng napakalaking nakamamatay na aura ng Golden Emperor Gu sa panahon ng proseso ng pagsasanib. Sa simula, maaari ka pa ring magkaroon ng kaunting kamalayan sa sarili, ngunit sa paglaon, ganap kang magiging isang makinang pangpatay. Sa bawat oras na ang Star Knights ay mapapalibutan at masusugpo, ito ay magdudulot ng napakabigat na presyo sa sangkatauhan. Kabanata 1008 Davao Shen. Ayer, manood ng mabuti at dapat mong mahanap ang Golden Emperor Gu. Ang lalaking may pilak na buhok ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hanggat nakumpirma na si Hong Dali ang Star Knight, kung gayon ang bagong daigdig ay ganap na mawawasak. Lahat ng mga tao sa bagong lupa ay mawawasak. Manatili. Oo. Pumayag naman agad si Ayer at nagsimulang maghanap ng mabuti. Naghanap siya ng higit sa 2 oras sa pagkakataong ito, at sa wakas ay natagpuan niya ang Golden Emperor Gu sa isang lugar na medyo malayo sa New Earth. Nahanap na. Bulalas ni Ayer, ito. Kumakain ito ng asteroid.
Ang laki nito ay malapit lang sa 1,000 kilometro. Ito ay isang gintong emperador na si Gu na kapanganakan pa lang. Ayon sa gintong emperador Gu, laki, nahahati sa 3 yugto. Sa ibaba ng 2,000 kilometro, ito ang yugto ng pagkabata. Ang lakas ng Golden Emperor Gu sa yugtong ito ay maaari lamang ituring bilang elementarya. Ang pangunahing paraan ng pag-atake ay ang pagkain. Kahit ano pwede kainin. At kapag ang haba nito ay lumampas sa 2,000 kilometro at wala pang 10,000 kilometro, ito ay nasa kabataan. Sa yugtong ito, nagsisimula itong magkaroon ng malakihang kakayahan sa paglamon. Paano ang tungkol sa Stellar 5th Level Mothership? Ang ilang subo ay sapat na. Kapag umabot sa sukat na 12,000 kilometro, ito ay nasa hustong gulang na. Sa yugtong ito, ang paraan ng pag-atake ng Golden Emperor Gu ay magsisimulang magbago muli, at ang anyo nito ay mababago ng mga kakayahan na nakuha ng pinagsamang Star Knight. Halimbawa, ang isang Golden Emperor Gu 20,000 taon na ang nakalilipas ay nakakuha ng kakayahang gamitin ang Soul Stone ng pinakamahina na species ng insekto. Gayunpaman, noong ginamit ng Golden Emperor Gu ang kakayahang mag-transform, ang kabuuang lakas nito ay gumawa pa rin ito ng qualitative leap mula sa sukat na 12,000 kilometro hanggang sa sukat na 6,000 kilometro. Nadouble man ang laki ng katawan nito, nandoon pa rin ang lakas nito. Ngunit ito ay bumuti ng 4 na beses. Sa oras na iyon, ito ay isang kuko lamang. Maaari nitong basagin ang isang planeta gamit ang mga kuko nito. Naganap ang digmaang iyon sa Theron Star Territory, na halos kasing laki ng Deimos Star Territory. Ito ay tiyak na isang sakuna sa kasaysayan ng tao. Ang Theron Star Realm ay nawala ng 2,500 stellar-class motherships, at ang bilang ng mga namatay ay lumampas sa 30 bilyon. Ang buong lakas ng militar ay dumanas ng hindi pa naganap na trauma. Sa huli, ang maharlikang pamilya ng Holy Dragon Star Realm ay nagpadala ng 12 star-class na mothership. Kinailangan ng domain-level mothership para tuluyang patayin ang gintong emperador na si Gu. Ang Starfield-class mothership ay may dalang mga armas na tinatawag na antimatter cannons. Ang isang putok ay maaaring lipulin ang isang bituin. Ang gayong sandata ay halos hindi makapatay sa nasa hustong gulang na si Golden Emperor Gu. Gayunpaman, nawala pa rin ang 7 Starfield-class na mothership. Kaya ngayon, ang pagkabigla na naramdaman ni Yinfa at ng iba pa matapos matuklasan ng Golden Emperor Gu ay talagang ang uri na tumagos ng malalim sa kanilang mga buto. Sanggol na Golden Emperor Gu. Lumiwanag ang mga mata na may pilak na buhok, ito ay isang sanggol na Golden Emperor Gu. Hanggat papatayin natin siya, o kahit na mahuli pa natin ito ng buhay. Kung ganoon, magkakaroon tayo ng hindi maisip na mga pakinabang. Kayamanan. Ang pinakamahalagang bagay ay ito ay nasa kamusmusan pa lamang at hindi masyadong makapangyarihan. Sa ating 300 stellar 5th level motherships, ito ay tiyak na may pagkakataon na makuha. Napakalakas ng Golden Emperor Gu at katumbas nito. Kung kaya mong patayin. Ang mga benepisyong nakuha ay hindi rin maisip. Ang laman ng Golden Emperor Gu. Para sa bawat kilo na kinakain, ang lahat ng mga katangian ay maaaring tumaas ng 1,000. 1,000 buong katangian. Ano ang konsepto na iyon? Katumbas iyon ng threshold kung saan ang isang planeta level ay maaaring agad na pumasok sa isang star level. At ang pinakamahalagang bagay ay ang pinakamataas na limitasyon ng threshold na ito ay medyo mataas isang buong itaas na limitasyon ng 10,000 attribute point. Sa madaling salita, ang 10 kilo ng karne ng Golden Emperor Gu ay maaaring tumaas ang lahat ng mga katangian ng 10,000 puntos. Hindi kalabisan na sabihin na sa 10,000 katangiang ito, maaari mong direktang maabot ang tuktok ng antas ng bituin. Hanggat gumawa ka ng isang hakbang pa, maaari kang maging pinakamakapangyarihang Star Warrior. Ang mga Star Warriors ay kapantay ng mga Insect Knight. Maaari siyang pisikal na pumasok sa universo at lumaban sa universo. Napakalakas din niya at sobrang lakas ng katawan niya. Maaari pa nga siyang sumabog sa outer shell ng isang planeta-level mothership sa isang suntok. Sa buong kasaysayan ng Holy Dragon Star Realm, walang gaanong Star Warrior. Anuman sa mga ito ay masasabing naipon ng hindi mabilang na pinansyal at material na mga mapagkukunan ang pag-inom ng droga ay kasalukuyang tanging paraan para sa mga tao na makabuo ng mga Star Warrior. Ang bawat mandirigma ng Star Territory ay binubuo ng hindi mabilang na pinakamataas na elixir sa universo. Sa ngayon, lumitaw ang Golden Emperor Gu. Lalo na ang gininto ang dugo nito, na tiyak na laman at buto ng mga buhay na patay. Ang isang maliit na bit ay maaaring muling buuin ng isang tao na hindi ganap na patay sa isang iglap. Ang shell, buto, at lahat ng bagay ng Golden Emperor Gu ay tiyak na matatawag na kayamanan, at sila ay talagang mga kayamanan na mahirap hanapin, ang uri na hindi mabibili ngunit hindi mabibili. Dahil sa napakalaking benepisyo, namula ang mga mata ng Silver Hair at ng iba pa. Ang Golden Emperor Gu ay nasa harap mo, ito ay katumbas lamang ng isang treasure mountain. Isang tunay na bundok ng kayamanan. Siyempre, nangangailangan iyon ng isang paunang kinakailangan, na kung saan ay magagawang patayin ito. Damn it! Mabangis na din ilaan ng Silver Hair ang kanyang mga labi, para sa bagay na ito,
sa pagkakataong ito kailangan nating labanan si Hongdali hanggang sa wakas. Ipaalam ka agad sa punong tanggapan at tumawag ng mga reinforcement. Ang pinakamagandang bagay ay mailagay mo yan, please come here. Hanggat mayroon tayo, mananalo tayo. Ang matataas na ranggo ng mga maharlika ay nagsagawa ng pangalawang panghuling plano sa paggawa ng sandata sa labanan sa loob ng higit sa 700 taon. Ang resulta ng pananaliksik ng pangalawang panghuling plano sa paggawa ng sandata sa labanan ay ang artificial na Diyos na pinag-uusapan ng Silverhair. Ang kanyang lakas ay hindi maisip. Okay, mag-a-apply ako ng personal ngayon din. Agad na tumango si Red Wolf at nagtungo sa punong tanggapan. Sabihin ng buong fleet na lumipat, tuwang-tuwa na ikinuyong ni Silverhair ang kanyang kamao, ang ating kasalukuyang misyon ay suportahan sila, at hindi natin sila hahayaang umalis sa ating paningin anuman ang mangyari. Oo. Agad na pumunta ang tagapagbalita upang ihatid ang utos, at ang 300 ng Stellar 5th level motherships ay dahan-daang gumagalaw. Sa bagong lupa. Ho, sa wakas tapos na, hahaha. Nakahinga ng maluwag si Hongdali. Sa wakas natapos na ang plano ng ebolusyon ng Zerg. Hindi madali. Dali, napakagwapo nitong mga tropang idinisenyo mo. Tumingin si Tang Moxon sa Yeti Zerg na tumatakbo sa lupa at nakangiting sinabi, tingnan mo sila, ang cute talaga nila kung titingnan mong mabuti. Well, iyon lang. Tanging ang hitsura ay maaaring ituring na cute. Ang Zerg na umuusbong sa universo sa labas ay hindi kayang pantayan ng cuteness. Okay, tapos na ang misyon mo. Tumayo si Ji Zining, matutulog na ako. Ayon sa oras nakalimutan ito. Isang araw at kalahati lang ang kailangan ng mga matataas na maharlika upang makapasok sa New Earth Star Territory at maghanda sa pakikipaglaban. Oo, naiintindihan ko. Tumango si Hongdali at sa kaniyakap si Tang Moxon. Zinkson, matulog na tayo, okay. Pulang-pula ang mukha niya, at pumayag na siya. Lumapit ang misteryosong lalaki kasama ang pinuno. Sa sandaling makita niya si Hongdali, ang misteryosong lalaki ay sumugod at hinawakan ang kanyang braso, ikaw bastard. Manatili sandali bago umalis, may iwanan. Niyakap ng hepe ang kanyang baywang, boss, dapat bilasin mo, sikat ang bastos na ito sa pagiging hindi kooperatiba. Sa pagtingin sa mga kilos ng dalawang tao, si Hongdali ay nagkaroon ng pagnanasang pumatay, anong ginagawa mo? Kailangan ko ng matulog. Handa na ang ating Zinkson. Tinapakan ni Tang Moxon ang kanyang instep, wala akong inihanda, isa kang malaking pervert. Tapos pinipit niya yung bewang niya. Kakapasok lang ng bahay. Okay, malungkot na sabi ni Hongdali, sabihin mo sa akin. Ano ang gusto mong iwan ko bago mo ako bitawan? Nagkatinginan ng misteryosong lalaki at ang pinuno at sabay na sinabi, dugo. Sa sobrang takot ni Hongdali ay muntik na siyang mapatalon, holy shit, nakagawa ka ba ng pagpatay? Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Hinawakan ng misteryosong lalaki si Hong. Dali. Mahigpit ang braso ni, at saka inilabas ang isang malaking karayom na kasing kapal ng braso. Mabilis lang, tiisin mo lang. Ang pinuno ay mahigpit na yamakap sa baywang ni Hongdali na may masasamang ngiti sa kanyang mukha, na tila isang masamang matandang lalaki. Namutla sa takot ang mukha ni Hongdali. Sumigaw siya sa tuktok ng kanyang mga baga, tulong, kung natusok ka ng ganyang karayom, mamamatay ka. Kaya pagkatapos ng magulong pagkain. Siyempre, sa huli, dumating ang dalawang medical staff. Ang dugo ay kinuha ayon sa normal na mga pamamaraan, at pagkatapos ay pinayagang umalis si Hongdali. Sinabi ni Hongdali na labis siyang nasaktan, kaya gusto niyang maaliw sa kanyang Zinkson kaya pumasok siya sa bahay. Hindi madali, sabi ng misteryosong lalaki, nakatingin sa test tube na naglalaman ng dugo ni Hongdali sa kanyang kamay, halos sa buong katawan niya pinunasan niya ang kanyang pawis na parang pagod na pagod, sa wakas nakuha na namin ang dugo ng bastard na ito. Para sa pamilyang ito, ang dugo niya ang pinakamagulo. Nakolekta na ang dugo ng lahat. Boss, maingat na tanong ng hepe, Terra, laboratory analysis ba ang tawag dito? Ano ang silbi ng ating pagsusuri? Ang pangunahing bagay ay magtanong sa mga maharlikang galactic. Napakunot ang noo ng misteryosong lalaki at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabing desidido, pakiusap pumunta ka kay Jiang Chenzo at sabihin sa akin kung sino ang may pananagutan sa pagpapadala ng mahalagang bagay na ito. Siya dapat ang pinakaangkop na sample ng dugo. Kalimutan mo na, siya ay isang Galaxy Noble kung tutuusin, pumunta tayo ng personal. Tama ang misteryosong lalaki, delikado para sa iba na magpadala ng mga sample ng dugo sa Galaxy Noble, at madali silang madaya. Mahuli ito. Si Jiang Chenzo lamang ang magkakaroon ng pagkakataon kung babalik siya ng palihim at humingi ng tulong sa kanyang pamilya. Kaya hinanap ko si Jiang Chenzo. Hello, natutulog doon si Hongdali. Si Jiang Chenzo ay nag-iisa at bumalik sa kanyang orihinal na walang malasakit na hitsura. Nang makita niya ang misteryosong lalaki at ang pinuno, alam niyang ang dalawang taong ito ay si Hongdali mula sa bagong lupa. Ang pinuno ng bansang kinaroroonan niya ay may napakagandang relasyon kay Hongdali, kaya pinanatili niya ang pangunahing kagandahang loob, hinahanap ninyo akong dalawa, ano ang problema?
Nagkatinginan ang misteryosong lalaki at ang pinuno, at tumango ang misteryosong lalaki, at pagkatapos ay bumulong ang pinuno. Sinabi, tama, Miss Chenzo. Narito ang mga sample ng dugo na aming nakolekta mula sa pamilya ni Hong Dali, kabilang ang pinakamatandang lolo ni Hong Dali na si Hong Tu, pangalawang lolo Hong Wei, pangatlong lola Hong Ying, at tatlong matatandang tao. Ang dugo ng mga tiyuhin ni Hong Dali, mga magulang ni Hong Dali, at ang sariling dugo ni Hong Dali ay narito. Ano ang nasa loob? Genes. Sumimangot si Jiang Chenzo at nagtatakang nagtanong, may problema ba sa genes nila? Well, kung ito ay ayon sa aming hula, sabi ng misteryosong lalaki sa malalim na boses, ang pamilyang Hong kung saan nakatira si Hong Dali ay malamang na isang inapo ng senior na si Mo Chanji. Kabanata 109 na Main Gun Salvo. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Jiang Chenzo nang marinig niya ito. Medyo mabilis ang paghinga niya. Halatang kinakabahan siya ngayon, at hindi maipaliwanag na excited din siya. Si Hong Dali, ang sobrang henyo na pinakahinahangaan niya noon, ay naging Starry Sky Knight na ngayon, na may magandang kinabukasan. Masyado siyang nagustuhan ni Jiang Chenzo, ngunit lagi niyang pinipigilan ang pag-ibig na ito dahil sa lahi ni Hong Dali. Kung tutusin, napakahirap para sa mga maharlika sa galactic na mabuntis kung magpakasal sila sa mga dayuhan. Ngunit kung si Hong Dali ay may genes ng isang galactic noble, hindi ba ibig sabihin nito? Aalis ako kaagad. Mabilis na nagdesisyon si Jiang Chenzo at direktang kinuha ang mga sample ng dugo. Kapag bumalik ako sa Galactic Alliance, lihim akong hahanap ng isang tao na susuriin ang mga sample ng dugo na ito. Ano man ang mga conclusion na ginawa sa oras na iyon, babalik ako sa lalong madaling panahon. Kung ang pamilyang Hong ay tunay na inapo ni Senior Mo Chanji, kung gayon anuman ang mangyari sa bagong daigdig, hindi namin dapat ito matulungan upang mabuhay. Ang bawat Galactic Noble ay isang kayamanan. Ito ay dahil ang bilang ng mga Galactic Nobles ay masyadong kakaunti. Ang mga ito ay napakabihirang na kung walang solusyon na makikita upang malutas ang problema ng pagpaparami, ang genocide ay malamang na mangyari. Kung tutusin, mahigit 200,000 lang ang populasyon ng buong angkan. Ano ang konsepto ng populasyon na higit sa 200,000? Anumang maliit na county sa planeta ay may populasyon na halos ganito. Ngayon si Hong Dali ay malamang na may dugo ng mga maharlikang galaksi. Sa ganitong paraan, maaaring mayroon siyang sekreto ng mga maharlikang galaksi na ipapasa sa linya ng pamilya. Anumang Galactic Noble ay tiyak na ituturing ang isang bagay bilang ang pinakamataas na kaganapan at hindi maglakas loob na maging pabaya sa kaunti. No further delay, aalis na ako agad. Direktang tumayo si Jiang Chenzo. Mabilis niyang isinuot ang kanyang damit at sinabing, kahit ano paman, kailangan mong hintayin akong bumalik. Inaasahang darating ang matataas na Noble Fleet. Dapat suportahan mo ako sa unang yugtong ito. Naiintindihan. Tumango ang misteryosong lalaki, dapat mag-ingat si Miss Chenzo sa daan. Gagawin ko. Agad na umalis si Jiang Chenzo. Sa universo, ang fleet sa ilalim ng utos ng matataas na maharlika ay patungo sa lupa. Mabilis na lumipas ang oras, at 6 na oras lamang pagkaalis ni Jiang Chenzo, sa wakas ay nakapasok na ang fleet ng matataas na maharlika sa starfield ng New Earth. Magsisimula na ang laban. Ano ang nangyayari doon sa New Earth? Sa command room, tiningnan ng Silverhair ang holographic projection malapit sa New Earth starfield at tinanong si El, ang Zerg doon. Mayroon bang pinakabagong paggalaw ng tropa? Wala pang natuklasan, si Ayer, na nakapikit at ginagamit ang kanyang mga kakayahan para panuurin ang mga paggalaw ng tropa sa direksyon ng New Earth, ay ngumiti at sinabi, kahit na ang Zerg ay kontrolado ni Hong Dali, hindi ito magiging isang malaking problema. Hanggat tayo ay lalaban sa ilang magagandang labanan sa paglipol, ang kanilang pangunahing puwersa ay maaaring mapuksa. Sa oras na iyon, ang iba ay walang kapangyarihan sa New Earth, at malamang na ang iba ay lumalaban sa bagong daigdig, at marahil ay walang takot. Hahaha, okay. Ang lalaking may pilak na buhok ay malakas na tinampol ang kanyang hita, hanggat ang Golden Emperor Gu ay naging isang makinis na commander, magagawa natin. Malaki ang tsansa na mahuli itong buhay. Kung magagawa natin iyon, magkakaroon tayo ng karapatang magsalita sa harap ng maharlikang pamilya ng Shenlong sa hinaharap. Totoong posible ang sinabi ng Silverhair. Sa kasalukuyan, mayroon lamang ilang dosenang king species sa New Earth. At ang isang gintong emperador na si Gu ay maaaring ituring na pangunahing puwersa sa labanan. Ang iba pang maliliit na mothership ay ganap na cannon fodder sa harap ng stellar 5th level mothership. Kahit na ang proteksyon na kalasag ay hindi masisira. Hanggat ang lahat ng mga king species ay mapupuksa, gaano karami ang matitira sa isang juvenile Golden Emperor Gu. Sa sandaling mahuli ng buhay ang Golden Emperor Gu, ang mga benepisyong ay dudulot nito ay ang halos agarang pagbabago ng isang mataas na ranggo na maharlika sa isang mayaman at gwapong lalaki na maaaring hamunin ang maharlikang pamilya. Ang ganoong bagay ay talagang hindi may isip noon pa. Mabagal na sumulong ang armada. Di nagtagal, 300 stellar 5th level motherships ang pumasok sa New Earth Starfield. Napakalayo nila, at lumitaw ang mga siksik na tuldok sa holographic projection ng command center. Mga ordinaryong Zerg na gumagala sa universo. Hehe, ngayong nakita na natin sila,
Tuwang-tuwang din nilaan ni Silverhair ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, bigyan muna natin sila ng pampaganya. Sige na, utusan mo na ang lahat ng mga mothership na pumila. Kumain muna tayo sa pangunahing pagkain. Sabay-sabay tayong magpaputok ng mga kanyan. Oo. Agad na bumaba ang isang tagapagbalita upang ihatid ang utos. Ayer, patuloy na utos ng Silverhair, bantayan ang mga galaw ng hukbo ng kalaban sa lahat ng oras. Naiintindihan. Nakangiting sumang-ayon si Ayer, at saka nag-concentrate sa alerto. Ang fleet ngayon ng mga matataas na maharlika ay masasabing may tsansa na manalo. Ang pangunahing puwersa ng pag-atake ay 300 stellar 5th level motherships. Ang 300 stellar 5th level na mga mothership na ito, kasama ang lahat ng kanilang firepower na inilunsad ng sabay-sabay, ay tiyak na masasabog ang hari sa abo. Sa mga tuntunin ng katalinuhan, sinusubaybayan siya ni Ayer ng real time. Kahit anong gawin ni Hong Dali, malalaman nila. Ang digmaan ay ipinaglalaban batay sa tamang oras, tamang lugar, at tamang tao. Ang magkabilang panig ay pantay sa tamang panahon. Ang tamang lugar ay maaaring baliwalain, at ang mga tao ay maaari ding pantay-pantay. Kaya sa susunod na kompetisyon, firepower at intelligence, siguradong mananalo ang panig ng Silverhair. Di nagtagal, ang Stellar Tier 5 fleet na pinamumunuan ng Silverhair ay nagkaroon ng kabuuang 300 mothership, lahat ay nakaharap sa direksyon ng New Earth. Ang mga mothership ay lahat ay pinaghiwalay ng 10,000 kilometro, na bumubuo ng isang mapa na binubuo ng mga mothership. Isang malaking network. Ang haba ng Stellar Tier 5 mothership ay humigit kumulang 2,500 kilometro. Kahit 10,000 kilometers ang agwat nila, hindi naman sila masyadong magkalapit. At ang density na ito ay maaaring mapakinabangan ang kapangyarihan ng pangunahing baril ng inaship. Sa mabituing kalangitan ng universo, isang malaking network na binubuo ng mga mothership ang direktang pumutok sa bagong daigdig. Sa sandaling pumasok ito sa larangan ng bituin ng bagong daigdig, nagsimula itong mang-alap ng enerhiya sa layong 100 milyong kilometro mula sa bagong daigdig. Ang mga pangunahing baril ng buong armada ng mga mothership ay nagsimulang mang-alap ng enerhiya. Kabilang sa 300 motherships, ang lahat ng mga mensahero ay nagsimulang ipasa ang utos. Sa isang iglap, ang mga pangunahing baril ng 300 mga mothership ay nagsimulang mag-condense ng matinding liwanag. Iyon ang pangunahing baril ng mothership ay nagpapalapot ng enerhiya. Handa na ang mga pangunahing baril ng mothership no. 1. Handa na ang mga pangunahing baril ng mothership no. 2. Handa na ang mga pangunahing baril ng mothership no. 3. Handa na ang mga pangunahing baril ng no. 4. Ang mga pangunahing baril ng no. 5 ay handa na. Hindi. 6. Hindi. 298 ay handa na. Hindi. 299 na ay handa na. Hindi. 300 ay handa na. Gayunpaman, sa loob lamang ng 2 minuto, ang lahat ng pangunahing baril ng 300 motherships ay inihanda. Tiningnan ni Silverhair ang malayong New Earth at ang siksikan na Zerg sa mabituing kalangitan. Tuwang-tuwang din ilaan niya ang kanyang mga labi, at pagkatapos ay malakas na iwinagayway ang kanyang kamay, launch. Ilunsad. 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 Sa utos na ito sumigaw, ang mga pangunahing baril ng 300 mothership ay sabay-sabay na pumutok. Boom! 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 300 malalaking sinag ng liwanag na may diameter na higit sa 1,000 kilometro ang kinunan sa direksyon ng bagong lupa. Ang 100 milyong kilometro ay tila napakalayo, ngunit sa harap ng bilis ng sinag, sa loob lamang ng 5 minuto, narating na nito ang paligid ng Zerg sa paligid ng mundo. Ha! Wala man lang suspense. Ang idol na Zerg sa paligid ng mundo ay ganap na pinasingaw ng mga pangunahing baril ng 300 mothership na ito sa halos 0.1 segundo. Oo, ito ay pagsingaw. Ni hindi nila ito nararamdaman. Direkta silang sinisingaw ng malaking enerhiya at inuri bilang alikabok sa universo. Takot. Masasabing nakakatakot lang ang ganitong eksena. Ang matataas na ranggo na maharlika ay nararapat na magkaroon ng parehong kapangyarihan at katayuan bilang mga emperador sa buong DM Star Territory. Ang armada sa ilalim ng kanilang utos lamang ang may ganoong kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, nag-aalala si Silverhair kay Hong Dali, kaya hindi niya direktang tinarget ang New Earth. Pagkatapos ng lahat, si Hong Dali ay ang Starry Sky Knight ng Golden Emperor Gu. Hindi naman sa hindi niya ito kayang patayin, ngunit kung papatayin niya si Hong Dali, tiyak na tatakas ang Golden Emperor Gu. Sa kasong iyon, magiging lubhang mahirap na mahuli itong muli. Hoy, kaawa-awang mga taga-lupa, tumingin si Silverhair sa direksyon ng bagong lupa at ngumisi, maging handa sa pagsalubong sa pagdating ng takot. Ano ang King Species? Ano ang gintong emperador na si Gu? Sa harap ng aming makapangyarihang armada ng matataas na maharlika, ikaw, ang tanging magagawa mo ay matalo, hahaha. Ngumiti siya ng may pagmamalaki saglit, at pagkatapos ay malakas na iwinagayway ang kanyang mga kamay, sige at palibutan mo ng lubusan ang bagong lupa. Pagkatapos nito, hihintayin natin ang King Species at ang gintong emperador. Si Gu ay lumitaw sa harap natin, iyon lang. Oo.
Agad na bumaba ang tagapagbalita para ihatid ang order. Sa oras na ito, si Ayer, na sinusubaybayan ang mga paggalaw ng lupa, ay ngumiti at nagsabi, Yinfa, mukhang determinado kang manalo sa pagkakataong ito. Of course, ngumiti si Yinfa at tumango, ang Golden Emperor Gu ay kasing laki ng isang treasure mountain. Sa harap ko, kung makaligtaan ko ito, pagsisisihan ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay, hehe. Okay, itinaas ni Ayer ang kanyang kilay, kung gayon ay maaari lang akong magtrabaho ng husto. Kung tutusin, ang balat ng Golden Emperor Gu ay hindi ganoon kakapal. Mahirap para sa pangunahing baril ng ating pagiging ina na sumabog dito. Kailangan kong pigilan ito na pugutan ito ng ulo. Kailangan iyan, sumang-ayon si Silverhair, hindi tayo dapat tumaob sa kanal. Sa panig ng bagong lupa. Dali, naglakad si Ji Zining papunta sa silid ni Hong Dali at sinabi sa malalim na boses, narito ang fleet ng matataas na ranggo. Well, alam ko na. Mabilis na lumabas ng silid si Hong Dali, ngayon lang naihatid na sa akin ng Golden Emperor Gu ang mensahe. Sa pagkakataong ito, napakalakas ng armada ng mga matataas na maharlika kaya napatay nito ang higit sa 1 bilyong ordinaryong Zerg sa isang putok lamang. Kung hindi, mas mabuting ikalat natin ang ordinaryong Zerg. Mas maraming tao ang mamamatay. Si Ji Zining ang unang nakaalam tungkol sa aksyon ng matataas na maharlika dahil sa misteryosong paraan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Zerg. Si Hong Dali ay ganoon din. Sa pamamagitan lamang ng gayong harapang engkwentro at isang pangunahing gun salvo, higit sa 1 bilyong Zerg ang napatay. Sa pagkakataong ito ang kalaban ay walang katulad na makapangyarihan. Kaya kahit si Hong Dali ay naging seryoso talaga. Kabanata 1,010 napakalaking hiyas. Ano ang susunod mong gagawin? Ang ekspresyon ni Ji Zining ay napaka-solemn na, 300 stellar 5th level motherships, ang aking mga anak ay hindi makakapantay sa kanila. Paano ang king species? Tanong ni Hong Dali. Ang isang king species ay halos hindi makagambala sa isang stellar 5th order mothership. Sumagot si Ji Zining, ngunit ito ay makakasali lamang. Napakahirap talunin sila maliban kung maaari nating hatiin sila sa ilang maliliit na koponan. Talunin sila ng paisa-isa. Ngunit tulad ng alam mo, kahit na ang universo ay napakalaki, para sa stellar tier 5 na pagiging ina, kahit na maaari silang paghiwalayin sa pamamagitan ng pag-akit sa kanila, ang distansya ay hindi masyadong malayo. Ang kanilang suporta ay hindi magiging napakabilis. Malaki. Well, kumunat ang noo ni Hong Dali at pinag-isipan itong mabuti. Ang pinakamalaking problema ngayon ay wala talaga siyang maraming offensive main forces na magagamit niya, ibig sabihin, nasa kanya lang ang Golden Emperor Gu at ang King Sid. Tiyak na walang problema ang Golden Emperor Gu laban sa mga mothership ng Stellar Tier 5, ngunit ang susi ay ang mga mothership ng Stellar Tier 5 ng kalaban ay masyadong marami, sa kabuuan ay 300, habang ang Golden Emperor Gu ay mayroon lamang. Tulad ng para sa iba pang ordinaryong Zerg species na umuunlad, si Hong Dali ay walang gaanong pag-asa. Ang mga taong iyon ay mahusay sa pakikitungo sa mga maliliit na sasakyang pangkalawakan sa Stellar Tier 5 mothership, ngunit malinaw na hindi sapat upang harapin ang malalaking tao. Mukhang this time, seryoso na talaga ang sitwasyon. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, ako dapat ang target nila, ngunit pagdating nila dito, direkta nilang binaril muna ang ating Zerg, pagkatapos sa madaling salita, dapat nilang malaman ngayon na ang Zerg ay kakampi natin. Matapos malaman ito, at sa pamamagitan ng pagpatay ko sa 3 nangungunang mga kadra, dapat nilang isipin na ako ang dapat na Star Knight ng Golden Emperor Gu. Bumaba ka na lang, ang ating pag-asa ay ang Emperor Gu at ang ating pag-asa. Para sa kaligtasan ngayon ay upang makayanan ang kanilang pangunahing artillery fire hanggat maaari. Kung hindi, masigla, same time na sinabi ni Ji Zining, dapat ba tayong kumilos ng madiskarteng? Pagkatapos ng lahat, ang bagong lupa ay direktang nakalantad na ngayon sa putok ng artillery ng kalaban. Ito ay talagang masyadong mapanganib. 300 stellar 5th level na mga mothership, na nagpapaputok ng isang round ng pangunahing baril, ay maaaring ganap na sabog ang bagong lupa sa abo. Sa ganitong paraan, kahit gaano pa karami ang Zerg, maliban sa Golden Emperor Gu, hindi sila kwalipikadong maging cannon fodder. Kahit na ang mga king species ay makakaligtas lamang ng 2 round sa pinakamaraming kapag nahaharap sa naturang firepower, at pagkatapos ay ganap silang mapapasingaw ng malakas na firepower. Tumakbo. Hindi ka maaaring tumakbo. Umiling si Hong Dali, ang kalaban sa pagkakataong ito ay hindi si Zerg. Ito ay ang matataas na antas na maharlika. Sino ang nang-ahas na maging kakampi natin sa gayong kaaway? Sa napakaraming tao, umaasa lamang sa mga ito sa antas ng planetang mga mothership. Tiyak na hindi ito sapat. Kaya't walang paraan upang tumakbo, at walang mapupuntahan, kaya't ako lamang ang makakahanap ng isang paraan upang malutas ang krisis na ito, ang kailangan ko ay tiyak. Balak ng mga maharlika na bawiin ako. Ito ang sinabi niya. Napakahalaga. Kung talagang gusto ng mga matataas na maharlika na sirain siya at ang bagong lupa, tiyak na hindi kakayanin ng Earth ang kapangyarihan ng nakaraang salvo ng 300 mothership. Ngunit kung gusto mong makuha si Hong Dali at ibalik siya, sa kasong iyon, maaaring mayroong isang kislap ng pag-asa. Dali, balak mo bang lumabas mag-isa at akitin ang atensyon ng ibang tao?
Nagulat si Ji Zining. Sa karakter ni Hong Dali, ginawa niya ito. Ito ay tiyak na posible. Pero ang problema ngayon, kung siya ay mahuli, pagkatapos ay New Earth. Natatakot ako na hindi nila matakasan ang kapalaran na tuluyang mapuksa. Pagkatapos ng lahat, pinatay ni Hong Dali ang isang mataas na ranggo na Maharlika at 3 nangungunang Kadra. Hindi ito kasing simple ng pagkuhalang sa kanya pabalik. Hindi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napailing si Hong Dali sabay ngiti at sinabing, hindi ako ganoon katanga. Nagkunwari akong bayani at lumabas para hamanin sila. Pagkatapos kong mamatay, ito ay matatapos na parang bagong lupa, kaya hindi ko na iniisip ang mga bagay na iyon. Hinding-hindi ko gagawin. Ngunit ang pag-upo dito sa paghihintay ng kamatayan ay hindi ko karakter, kaya sa pagkakataong ito, sasamahan ko sila at magsaya. Nang sabihin niya ito, tumingin siya kay Ji Zining at same time na nagtanong, Sister Zining, hayaan mo muna akong magtanong ng isang napakahalagang bagay. Sinabi niya na nagtatanong sa bawat salita, maaari bang isama ang mga species ng hari sa mga tao? Ang species ng hari. Sumimangot si Ji Zining at tumingin ng mabuti. Pagkatapos pag-isipan ito, maaari itong pagsamahin, ngunit ang rate ng tagumpay ay hindi ginagarantiyahan. Paano kung hawak ng naka-fused na tao ang hiyas ng kalusugan sa panahon ng pagsasanib? Tanong ulit ni Hong Dali. Health Gem. Ito ay masasabing isang napakahalagang magandang bagay sa buong sansinukob. Ang bagay na ito ay ang panghihikayat ng king species, kaya kung ang king species ay sumanib sa mga tao, kung ang mga tao ay kukuha nito. Maaari bang lubos na mapabuti ang rate ng tagumpay? Wala pa talagang nakasubok nito, pinag-isipan ito ng mabuti ni Ji Zining, at pagkatapos ay sinabi, kung tutuusin, alam mo rin na maliban sa iyo na maaaring maglabas ng napakaraming hiyas sa kalusugan, walang ganoong magandang bagay sa ibang mga lugar. Maaari itong lumitaw bago. Medyo mahirap mag-breed ng isang hari, ngunit maaari mo talaga itong i-mass-produce dito. Well, ngayon, subukan natin. Pinag-isipan itong mabuti ni Hong Dali, at pagkatapos ay nagtanong, kung gayon, ang tanong ngayon. Oo, gaano katagal bago sumanib ang king species sa mga tao? Hindi ito tatagal ng ilang araw. Hindi ko alam kung gaano katagal. Napailing na lang si Ji Zining sa pagkakataong ito, kung tutuusin, hindi pa ito nangyari noon. Naranasan ko na ang sitwasyong ito, ngunit nararamdaman ko na ang maximum na 120 oras, na 5 araw, ay dapat na halos pareho. Sa katunayan, ang Kiksengchong ay mas mabilis, at ang 24 na oras ay karaniwang sapat. Siyempre, ang pinag-uusapan ko ay tungkol sa hindi kumpletong mga sistema. Iyon ay, mas masahol pa sa ganoong uri ng mga sistema ng labanan. Katawan. Bueno, nakakalungkot na hindi ito kumpletong katawan. Nag-isip sandali si Hong Dali, at pagkatapos ay tumango, hindi kumpleto ang katawan. Hindi ito kumpletong katawan. Ang oras ay apurahan. Mas mabuting magkaroon ng hindi kumpletong katawan kaysa umupo at maghintay sa kamatayan. Magsimula tayo ngayon. Sister Zining, tatawagan mo ang lahat ng mga haring iyon. Kung matagumpay na pinagsama ang mga superpower, ang uri ng hari na may mga superpower ay palaging magiging mas malakas kaysa sa ordinaryong mga wands. Okay, pupunta ako ngayon. Aalis na sana si Ji Zining. Dahil dito, bago pa makalabas ang dalawa, galit na sumugod ang hepe. Pagkapasok niya sa pinto, sumigaw siya, nasaan si Dali? Dali, lumabas ka kaagad. Sa pagkakataong ito, nakakita kami ng magandang bagay. Ganap na magagandang bagay. Okay bagay. Ano ang matatawag na mabuti sa panahong ito? Hindi kaya ang planetang ito ay isang malaking mothership? Anong magandang bagay ito? Tinitigan ni Hong Dali ang pinuno na may dilat na mga mata, sabihin mo sa akin, nakahanap ka na ba ng super battleship na kayang pumatay sa mothership ng kalaban? Hindi, sa palagay ko ang bagay na ito ay mas mahusay kaysa sa kung anong uri ng super battleship ang mas malakas. Ang pinuno ay labis na nasa sabik, ang aming mga tao ay ginalugad ang heolohiya ng isang bundok noon, at natuklasan nila ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Isang bagay na hindi ka panipaniwala. Nagtataka si Hong Dali. Kung ang pinuno ay maaaring dumating sa oras na ito at sabihin na siya ay natuklasan ng isang bagay na hindi ka panipaniwala, siya ay dapat naganap na makapangyarihan. Kung tutuusin, sa oras na ito, kung wala itong silbi para sa pakikipaglaban sa matataas na ranggo, tiyak na hindi siya pupunta rito ng espesyal. Gem, isang malaking hiyas. Tumawa ng malakas ang pinuno, hindi mo man lang mahulaan kung gaano kalaki ang hiyas na iyon. Hiyas. Isang napakalaking hiyas. Ang kahulugan ng bagay na iyon sa kasalukuyang bagong lupa ay tila. Basta. Nang sabihin ni Hong Dali kung ano ang maaaring maging epekto ng isang hiyas, bigla siyang nagising. Sa pagsasalita tungkol sa hiyas na ito, ang iba pang mga katangian ay hindi gaanong mahalaga. Kaya, paano kung ito ay isang napakalaking hiyas ng enerhiya? Kaya ano? Go, tayo na. Alam din ni Hong Dali na ang oras na ito ay napakaapura, kaya agad siyang tumayo, Tito Chief, umalis na tayo kaagad. Tingnan natin kung gaano kalaki ang malaking hiyas na iyong binanggit.
Maaari ba ang pinuno ang taong pumunta dito partikular na upang pag-usapan ang malaking hiyas? Sa palagay ko, tiyak na hindi ito masyadong maliit. Kung sapat na ang volume, maaari pang dumami ang king species. Hanggat maaari kang makaligtas sa mga unang araw, ang kasunod na digmaan ay magiging mas madali. At least, magkakaroon ka ng kapital para makipag-ayos. Napakahalaga ng bagay na ito, ang sasakyang pangkalawakan ay inihanda na, at silang tatlo ay aalis na ngayon. Ang bilis ng spacecraft ay napakabilis. Ang bilis sa bagong lupa ay hindi bababa sa higit sa 4,000 kilometro bawat oras. Lumipad silang tatlo ng halos 20 minuto bago sila nakarating sa harap ng napakalaking taluktok ng bundok na tumataas sa mga ulap. Ito ay isang napakalaking bundok na may taas na higit sa 20,000 metro, na sumasakop sa isang napakalaking lugar at bumubuo ng isang magandang hugis ng kono. Ang buong paanan ng bundok ay luntiang berde. Sa kalagitnaan ng bundok, unti-unting bumababa ang berde at nagsisimulang pumuti. Nang marating namin ang taas na humigit kumulang 5,000 metro sa ibabaw ng dagat, lahat ng nasa itaas ay natatakpan ng puting nyebe. Ang napakalaking hiyas na binanggit ng pinuno ay nasa bundok na ito. Uncle Chief, tumingin si Hong Dali sa malaking bundok at nagtanong, ang malaking hiyas na binanggit mo ay nasa bundok na ito. Gaano kaya ito kalaki? Ano ang diameter nito? 100 metro? O 1,000 metro? Sa orihinal, ang isang hiyas na may ganoong kalaking diametro ay matatawag na sobrang laki. Ngunit misteryosong kumurap ang pinuno at nagsabi, nasa bundok na ito, ngunit hindi ito 100 metro o 1,000 metro. 10,000 meters ba ito? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, kung gayon, sa palagay ko. Naglalaro ang ilang tao, kung ito ay isang hiyas sa kalusugan. Hahaha, hinampas ng hepe si Hong Dali ng malakas sa balikat at malakas na sinabi, hindi lang 10,000 metro. Sa katunayan, pagkatapos ng paggalugad ng aming mga geologist, ang buong bundok na ito ay isang malaking hiyas lamang. Nang marinig ang mga salita ng pinuno, si Hong Dali at Ji Zining ay ganap na natigilan. Ang gayong higanting bundok na may taas na higit sa 20,000 metro ay talagang isang buo, malaking hiyas. Diyos ko, gaano ba ito kalaki? Isang malaking bundok ng mga hiyas. End of this chapter.